ka. Okay ka. And doesn't really speak English. Sino makikita mo sa ibabaw yung mga Ano sabihin? Sige nga. Puta yun. Wala na sa utang ko. Hayop na yan. So, balikan nga namin. Hello everyone! Welcome po sa pagbabalik ng Walang Pangalang Podcast. Medyo magyayabang po kami ngayon. Pero bago po kami magyabang, gusto lang po namin sabihin na congratulations sa ating director. Kaya po kami tumigil muna sa pag-post po dahil at saka sa pagpa-podcast dahil po si Derek ay naging daddy. Daddy. Hello, tatay. Yes. Kamusta naman ang pagiging daddy, pare? Masaya pre. Kahit po yan. Punas puwet. Puwet. Ano pa ba? Gatas. Gatas, tita gatas. Tulog. Sa tulog mo, Derek. Oo lang. Okay na yung 3 hours. Okay na yung 3 hours. Hindi naman masyadong puyat. Mga 3 hours na naman tulog ko. So puyat po siya ngayon habang ginagawa namin to. However, magsisimula na po kami magyabang dahil po nagbabalik ang isa sa ating dating guest pero ngayon ay isa na pong dakilang podcaster ng Walang Pangalang Podcast. Nandito po ang inyong Hi, man! Karen. Jim. at ang inyong Tito Marky. Nagbabalik po again ng Walang Pangalang Podcast. Cheers, Guys. Cheers. Again, magyayabang po ako. Dati po lagi kaming walang Dami pulutan, no? Lagi po kami. Ang dami mong yabang to. Dami mong yabang ngayon, no? Magyayabang po kami. Unang-una, welcome po sa aming studio. Yeah. Work in progress, oh. Sa wakas. Sa wakas, Finally. nagkaroon tayo ng studio, no? Partida po, ano lang yan, 1.5 likes. Hinugot po sa mga bulsa ng mga bulsa. Pero at the same time, may bago po kami dito. Meron po kaming pulutan. Tangina, pero ano yan? Keso. Oo, pwede na yan. Kesong may toothpaste. Oo. Pwede na yan. Pwede na po yan. So, Sa wine naman eh. So, alam mo yung wine and cheese. Perfect Medyo combination. nag-i-improve po kami at kasama po namin ng inyong Tito Snoop Dogg. Again, dahil nasa New Zealand po kami, we love our wine. Nandito po ngayon ang aming cheese and wine Yeah, na combo. At the same time po, maganda ang pag-uusapan natin. No? Kasi recently, pare, napansin ko, tangina, usong-uso sa Pilipinas ngayon is road rage, pare. Road rage, mga kalsada, Aksidente. problema kalsada. Or incidents, aksidente, yeah. no? Road rage incidents and all. Pare, ano masasabi niyo? Ano ba? Nanonood ba kayo? Oo naman. Nanonood ba rin ba kayo ng mga... Marites kung marites eh. Ang dami, kahit nga sa social media, di ba? Yes. Facebook. Nauna ang dami. pa nga yung social media bago yung balita eh. Oo nga eh. Ay na, so madalas pa rin kayo pas-scroll tapos nakikita niyo Parang kung yun na yung ano mo nangyayari. eh, parang pagkaagising mo ng umaga. Yun na yung... Pagkita mo, ano agad, aksidente agad. Oo. Yun May patay na naman. Yun yung una mo nakikita, no? Yung Pacquiao. Ano yun? Basta may mga ganun yung mga una mo nakikita. Pacquiao. You tell me. You tell me. Yun yung una ko nakikita ngayon. So, pag-uusapan po namin ngayon is yung mga recent incidents. And then, syempre po, dahil nandito kami sa New Zealand, we wanna have our own thoughts on that part. At syempre, di namin maiwasan mag-compare. Alam mo yun? We're always gonna be a Filipino at our heart. Kahit nandito tayo nakatira sa bansang to, pero hindi natin maiwasan magkumpara. Kasi maabayan pa rin naman tayo. Yung puso natin, Pilipino pa rin. Tama ba? Pero hindi pa rin natin akila ba yung word? Maikakaila. May kakaila na malaki yung difference nila. Tapos mas maganda rin talaga. Yun lang. Yeah, I mean, eto, again, dahil sa mga pag-uusapan natin, so simulan na natin dyan sa Don't Tell Me. You tell me. Sorry, Don't Tell Me, Yeah. man. You tell me sa mga recent events. Nanood ba kayong balita nung nakaraan, bro? Mga balita. Oh, pre, everyday yan yung ano. 24 oras, ano? Dinner, lunch. Lalo Yes. na ngayon, nakalimutan ko. So, yan yung ano, yan parang aming ano. Yan ang pinagkakabalahan mo kape ngayon. namin yan. Ikaw ba, paring Clement? Alam ko, busy ka, men. Kasi paring Clement, men, madalas ang traveling ngayon ni paring ngayon. Saan ka galing? Shalan. Most recent ko yung sa Dunedin. Sana all talaga. So, yeah, first time ko nakapunta doon. Pero yeah, kahit sa trips, kung sa pag-break, yan, nag-check pa rin tayo ng mga nangyayaring ganap sa Pilipinas. Maganap pa rin. Pero nag-aabol ka pa rin ba, men, na maganap din minsan sa Singapore? Siyempre, bro, galing ka dun eh. Oh, and similar sa Pilipinas na meron tayong election this coming week. Fuck yeah, man. Kakatapos lang din ng general election sa Singapore na sinubaybayan ko din kung ano yung mga naging ganapan nila doon. So,
meron ding mga batuhan din sila. May politics din. Healthy and lively din ang politics sa Singapore, no? Talagang ito tayo hindi, baga, Pilipino po kami, pero mga nasa ibang bansa, may mga iba't iba rin ho kami mga sinusubaybayan. Pero syempre, hindi nawawala ko sa amin yung Pilipinas itself. Recent incidents, pare. Yun. Yung mga recent incidents, men. Kasi ako, pare, ang gusto kong usa sa mga, para sa akin, bro, alam mo yun, men, laking gangster, laking barangay, and whatever. Puta, yung isa sa mga gusto kong matalakay ngayon is yung binaril sa Antipolo. Oo, men. Nakita niyo Grabe ba yun, yun. pare? Hindi siya ganun ka-recent, pero grabe yung epekto. Nung nakita ko yun, naalala ko yun, napanood ko yun umagang-umaga. Tapos, yung panahon na yun, yung hindi pa edited eh. So, kita mo lahat. Pati yung pagbabaril Graphic niya. ba? Oo, Graphic yung parang pagkabaril, pare. shocks talaga yung dating sa akin. Binaril dahil lang sa away, ano? Dahil sa away sa kalsada. I mean, Oo. Siyempre, kung bakit doon nasya-shock kami yan, I mean, I keep on saying this, pare. I keep on saying this to the other residents din na nakakilala o locals na yung issue na pagdating sa mga ganyang bagay is, dito nga kasi nasa New Zealand tayo, it's still a safe country. But at the same time, yung issue na pinagdadaanan ng bansa natin para sa mga bagay na ganyan na nag-aaway sa kalsada, ending mo, tama tayo yan, pare. Tama, but it's sad, no? Lahat kasi matapang eh. Totoo. Lahat matapang sa Pilipinas eh. Totoo. Kaya lang, pare, ano masasabi nyo doon sa Antipolo events na yun? Like, doon sa Antipolo na yun, pare. Matindi yun eh. Oo, I think siguro kung hindi rin talaga nagkainitan. I mean, kung hindi rin lang naman sinugod, I think maiiwasan eh. Naiwasan eh. Kasi may ganito yung naging dating sa akin, bro, ng SOCMED ba, ng social media, pare. Nahati yung Pilipino for some reason, men. Ito, pre, totoo to, men, nahati. May part na kumampi dun sa lalaki na nakabaril. May part din na, syempre, men, tangina, never naging tama pumatay ng tao. Totoo Never naging tama yun. Pero ano yung boundary mo bago ka umabot doon? Yun yung nangyari sa social media ngayon, men, eh. Nagmukha siyang hero. Nagmukha pa siyang hero in a way na pinagtanggol niya lang na binabanatan siya. Diba? Binabanatan siya. Tapos at the same time, nasa harapan siya ng pamilya niya. Yun nga lang, unfortunately, tinamaan niya rin yung asawa niya. Then, puta pre, may pinatay ka. Ano masasabi niyo doon? Ikaw ba, paring men? Well, definitely nung napanood ko yung mga clips na yun, sobrang heartbreaking niya because definitely life is life, no? No, parang yung mga ganitong klaseng incident na nangyari sa Antipolo is a perfect example ng kung meron lang tamang intervention, it could have been prevented. Yes. Na siguro kung maayos na siguro yung response time ng authority, ng police, or kung meron kahit civilian na nagkaroon ng tamang intervention doon, hindi sana lumala palalo yung physical harm nila sa isa't isa, which led to yung pagbabaril nga nung driver. Pero bro, kudos din ako doon. I mean, you're saying that and I understand that part, pare. Pero kudos din ako doon sa police na umuli. Kasi may nakuha rin nila agad. Oo, nakuha din naman. Nakuha rin nila agad, pare. So, kudos doon, men. I mean, at the end of the day, pare, nagawa rin nila yung part nila. Pero putak ina, parang barilin mo yung isang tao sa ganong insidente. Ibang level yun eh, no? Totoo. Saka tag dito yung makita na ganun lang kabilis o kadali na pumatay because you are heightened by your emotions, you're at the heat of the moment. At wala kang maisip. Sinasabi nga nung sabi nga ng debate is self-protection to, and the other things is parang ego. Pero lahat ng factors na yon kapag pagsasama-samahin mo, sobrang heartbreaking talaga. Ganun lang kabilis ang mawala ang buhay mo, men. Ang tagal taon kang simula nang pinanganak ka, non-stop ka na namumuhay, non-stop ka tumatanda, pero sa isang iglap, men, wala ka, no? Dahil sa init ng ulo, pare. Oo. Kasi wala naman talagang technically wala pa naging accident yun eh. 'Di ba? Inano lang nila, kinat lang nila. Wala naman nabunggo, wala namang talagang nadaplisan. Yung mga ganun ba? Ikaw ba, pare, ngayon, men? Kasi pare, ngayon na daddy ka, pare. Ngayon na daddy ka na. Kasi ang nangyari doon, men, mag-ama yun eh. Tapos yung naman, yung suspect naman, di ba? Kasama naman yung family family niya. Ngayon, bilang isang tatay, pare, anong magiging hatol mo ngayon na ngayon may fatherly love ka, bro? There's something na you need to protect at the end of the day, which is both of them have that. Ano masasabi mo dun sa insidente na yun? Hindi, parang yan eh, kumbaga,
siguro disiplina, pre. Yeah. Feeling ko kasi kung may disiplina yung siguro yung both sides, siguro walang nangyaring ganun. Totoo. Kasi doon nag-ugat talaga lahat eh. Tapos parang siyempre matapang. Nakainom ba yun, yung mag-ama? Hindi, bro. Ganun lang talaga sila, no? Hindi, ano lang men, parang dun sa video before that, pare, ang nangyari is, nagkaroon na ng initan eh. Like yung pumasok. Parang yung gumagano-gano sila eh. Oo bro, parang nagkakaano nagkaroon ng cut and then, syempre bro, yung biktima men, sinabi niya sa daddy niya na ganito yung nangyari. Pero pare dito, yung mo, inabangan kasi nila, men. Inabangan pa nila, pare. Yung mahirap dun eh, parang lahat matapang. Parang hindi mo naman kailangan na, pwede mo kusapin, pero hindi yung gano'n na bubugbugin nyo. Nakita ko kasi na umaawat na lahat eh. Oo, Diba, yun marami na. na umaawat, pero ang problema kasi, talagang... Yung dalawang motorcycle, yun yung talagang Oo, hindi grabe nagpapapigil. talaga. Oo. Yan tatapang eh. Siyempre, yung isa, parang na-threaten din. Siyempre, like ano sabi mo, kapag tatay ka, parang yung tendency mo is to protect your family. Protect your family. Pero yun nga lang, no? siyempre, kahit anong mangyari dapat talaga is hindi mo idadaan talaga sa yung... May unpopular opinion dito sa part na to, bro, sa incident na to. I mean, fuck man, it's sad kasi may namatay na tao. Pero bro, yung part na ako sa akin, man, kasi personality ko to eh. Siguro alam nyo rin naman to, pare, sa mga may nakakilala rin sa akin. Yung part na binanatan mo ko, binabanatan mo ko, men, hindi naman kagad din bumunot si pare ng baril. So, hindi nga siya nung una lumaban. Hindi siya lumalaban, pare. Pero yung napagtulungan ka, I think dumating din siya dun sa part na it's time to defend myself. Yes. Siyempre, may nangyayari yan sa harapan ng pamilya mo, pare. Anong mararamdaman mo? Again, may ego ka, may yabang ka, pero at the same time, if you feel na you're threatened, you have to defend yourself. Saka may baril siya eh. Kumbaga yung talagang instinct niya, threatened ako. Threatened na ako, men. Kumbaga, This will be self-defense. karamihan- Pero kung wala siyang baril nun, pre, hindi niya maisip yun. Pero bro, karamihan din men ng mga nagro-road rage. Tingnan nyo to, pre. Karamihan na nagro-road rage may baril. May baril sila, men, ha? Pero, Matapang kasi. Pre, ang tatapang kasi may bakal, men. Bakal May kasi bakal, tawag matapang namin kayo, dyan, may bro. May bakal ka. Ngayon, men, bubunutin mo yung bakal mo. Pare, lang ako, men, natutunan ko sa mga nakakatanda sa akin, bro. Hindi ka bubunot ng bakal kung hindi mo kayang iputok. Pinutok niya yun, men. Kasi puta, naramdaman niya na this is a life-threatening part para sa Saka nagdilim yung ano niya, yung Yung paningin isip niya. niya. Kasi kahit yung wife niya na, di ba, Pag natamad. tinamaan niya, yun lang yung masaklap doon. Siguro, I think, hindi ko Saan lang ay namatay? Ano ba yun? Dami. Baka kasi dahil nasa labas na rin yung asawa niya, tapos nangyayari yan. Ang dami na kasi nangyayari. Siguro nag-ano na yung, ano niya, nagkakagulo na eh, di ba? So, napag-usapan natin yung tungkol sa fatherly love. Ano yung masasabi niyo sa pinaka-recent kayo? Yung sa naiyan na nangyari? Grabe yun, no? Heartbreaking yun. Sobra. I mean, tayo, men, pumupunta tayo sa ibang bansa. Nandito tayo ngayon sa New Zealand, di ba? And your yung dad is an OFW pa. Yeah. And you guys are lucky kasi nandito yung mga anak mo. Anak natin. Siya, hinahatid lang siya nung anak niya. And then, bago pa makaalis. Alam mo, pare, may, Nakakalis eh. ano mo yung tinitingnan ko yung video na yun, men. Tangina, hindi ko maiwasan di magalit, pare. Hindi ko, I mean, Clement, you're an engineer, pare. Tingnan natin to, men. Oo, What the fuck are bollards, bro? Yes. Alam niyo ba kung ano yung bollards? I take Di ba? that. Pare, sa mga nakikinig, ang bollard lights po, ang bollards na yan is nandyan to protect a car or any incident kapag ka nagkaroon nga po ng katulad Nung ng nangyari nangyaring- na accidentally To protect yung or mga- kung nagmamadali ka. Para kasi malapit yan sa footpath, bro, or malapit siya sa isang area na pwede kang mahulog. Yung bollards na tanggal, puta, it's not even 500 millimeter deep. Parang ano lang yun, parang semento lang yan. Parang sinimento lang. Parang semento lang yun eh. Pare, bad trip ako dun sa part na yun, man. I mean, like, hindi naman ginusto siguro pare ng tao na gawin yun eh. Alam naman natin yun, man. Tangina, kung ikaw yun, sige nga pare, may tanong Hindi, ko sa inyo. Ikaw, Clement, kung ikaw yun, bro, nakaupo ka dun sa sasakyan, na-accidentally naapaan mo yung gasolina, may naararo kang tao. Tangina, gusto mo ba yun? Sino bang gusto makaararo? Yeah, you can actually see the face of the guy. Diba? Bumaba siya. Tapos parang, alam mo siya, shock siya. Gulat talaga siya eh. Oo. I mean, napag-usapan natin, malapit na election. Tangina, pag-isipan ho ninyo. Sa problema kasi pre, matagal na kasing ganyan yan eh. Yung mga sasakyan nakaharap sa pasukan ng Pero airport. that's the health and safety na ginawa nila. Pare. Dapat talaga kasi yung mga bollards doon is Talagang properly properly installed. installed. Ikaw ba, pare, as an engineer, man, ano masasabi mo doon, bro? Kasi ngayon, you're looking at, again po, sa mga
bagong naiinig sa amin. Ang Tito Clement po natin, ang representative ng mga kabayan dito. Yes. Pagdating po sa road and everything, Transportation. transportation, Transportation, nagtatrabaho po ang Tito Clement natin para sa NZTA, which is New Okay, Zealand sige. Transport. Ilagay natin yung helmet natin na sa safety officer sa road and sa trains. Yes. Well, kung titignan natin yung NAIA incident, there are several layers na pwedeng ma-prevent yung nangyari. Kanina nabanggit niyo yung tungkol sa bollard, tapos nabanggit niyo yung face parking. So, una, pag-usapan natin yung sa bollards, no? So, yung bollards, hindi lang siya actually display or aesthetic doon na nakalagay doon sa sidewalk. Hindi lang para masabing health and safety, no? So merong tinatawag tayong building code sa civil construction na dapat ma-follow yung design, yung force of impact ng mga sasakyan for the event na mangyaring ganon. At makikita yon sa depth and yung materials na ginamit dun sa bollard. So hindi ko na gagamitin yung kung ano yung mga terms na kailangan gawin in civil construction, pero merong dapat enough na depth yung pagpasok ng bollard mo doon. na yun. Yeah, So yung bro. makikita mo yung sa ibabaw, yung bollard itself, yan. Meron lang yan certain height, pero yung footing yan sa ilalim Dapat. is mayroong reinforced steel dyan, merong konkreto dyan, at kumbaga nakabuhos yan isang slab. Isang buhos yan. Kaya kahit na anong impact yan ng sasakyan, masisira dapat. Ang masisira ang kotse mo. So, intended na masira ang sasakyan kapag nag-hit ng bollard. Totoo. Tapos nakita niyo ba yung parang naglabas ng picture somewhere sa Blue Up na ang natanggalan talaga yung ano lang, taas the lang, bollard tapos itself, the buong, bollard itself oo, is lang. tapos yung mismong sa sementadong baba, buo. wala. Alam mo yun, pare, ito yung nakakayamot eh. Like, ngayon, men, na tumatanda na tayo. Diba? Tumatanda na tayo, bro. We're on our 30s, right? Before, we don't give a shit kung ano yung ginagawa ng government eh. Nandun tayo sa part na kung ano yung, basta may nakikita tayo, okay. Pero ito yung isang magandang example na may nakikita ka, pero yung paano siya ginawa, hindi siya okay. I think siguro And that's your fucking money, man. Like, as a Filipino, that's your fucking money, bro. siguro kasi kasi I think this is the first, ewan ko lang I mean, Incident don't na get me nangyari wrong. siguro, I think this pwede. has become the first incident na nangyari Nangyari yung sa may bollards, and I think naging kampante sila sa paggawa. Hindi Wala nila- naman kasing hindi nila nangyayari. expect. Yes, Hindi nila di ba? expect na ganun. Yun lang Ano naman. namin, doesn't mean ba? Yes. It doesn't mean na Saka- walang nangyayari. Hindi nga We're gonna do it substandard. Yes. Parang bullshit, di ba? Kung And ikaw yung engineer doon, men, tangina, mamumura mo tong mga doon eh, di Oo, ba? at saka kung kumbaga sa Singapore standards din eh. After ma-install ang bollard, meron pa yan darating ang mga Test. mga RE dyan, resident engineers to inspect Yes, kung tama yung yes. pagkaka-install ng Yes, bollard. man. Safety. Diyan ako Ganun. nagulat, bro. So, recently, like, not recently, bro. Sorry, it's not recently. 2 years ago, man, when I took over this contract sa isa na building na minamanage namin. Pare, isa sa mga ongoing project nila is intertenancy wall, which includes bollards, pare. Alam mo, man, bago i-install yung bollards, bro, may pre-inspection from the council. Yeah. New Zealand Council, man. So, i-inspect nila if tama ba yung depth, katulad na sinabi ni pare, ganyan ba, tama ba yung lalim niyan bago natin i-install. And then, bro, by the time na ginawa ninyo yung bollards, and then i-reinstate nyo na siya dun sa surface, may post-inspection pa, pare. Just to make sure na compliant yung ginagawa ninyo. So, did somebody fucking do that in the Philippines? I don't think so. Walang man. ganun. Sa itsura ng bollards na natumba, I don't think so. Hindi nga bumuelo yung sakyan eh. Nakapark pa yan. Nakapark lang yun, Hindi pare. bumuelo, di ba? Mas pag bumuelo din. Oo, di ba? I mean, hindi tayo natatawa sa nangyari. Bro, nakakatawa na ginagago tayo. Pero at the same time, parang okay lang. Naiiya pa yan, ha? Oh, pero tingnan nyo to, men. Yung buhay na nawala. Totoo. Fuck. Pare, bata yun. Again, being a daddy, ikaw, pare, Clement, daddy, ikaw bilang isang tita. Eh, kasi tita lang, tita pa lang to, hindi lang. Tita pa lang to eh. Tita pa lang ang tita Karen ninyo. You revolve your life into your family, into your kids, and then in an instant, pak, nawala. Oo. Saka hindi lang kids, like even your family members. 'Di ba? Na parang hindi man lang nila naisip, like, I mean, for sure, in Singapore and also in New Zealand, they always think about safety of people. Oo.
And Number one yan dito, bro. I mean, Yes. look, man. OA sila sa ganyan. Nurse kayo. Ok health nga ako, di ba? Engineer si paring Clement, and here I am, and I'm doing management. Bro, ang number one na alam natin pare-pareha sa New Zealand, ang health and safety yung pinaka-importante. They don't give a fuck kung ano yung ginagawa ninyo as long as you're complying to the health and safety. And it hurts na wala yung dun sa Pilipinas, na hindi natin iniisip yung kapwa nating kabayan para sa kinakabukasan nila o pwedeng mangyari sa kanila, di ba? Yun lang. Damn. Para sa siya, no? Para Imagine din mo sa family niya yun. Imagine Grabe mo yun. yung sakit sa puso nun, pare. Hindi ko nga ma-imagine yun eh. Tangina. I mean, everybody can see the news, they're shocked. But have you ever thought if you were in the same shoes, pare? Parang feeling ko nga kulang pa yung paglulupasay niya doon time Kung na pwede yun na eh. siguro siya yung mamatay na parang. Mas pipiliin mo. Mas okay na nasama-sama silang doon kaysa sa Grabe, yung sigaw niya, yung anak ko, nasa, parang grabe yun, parang heartbreaking. Kahit ako na wala pang anak, pero nung nakikita ko, parang grabe, napaka-heartbreaking nun. To the fact na aalis ka na. Anyway, ayoko na malungkot na mapag-usapan, pare. Meron pa akong gusto pang i-open eh. Ano yun? Sino nga ba yun? You tell me! You tell me, man! Fuck, man. Isa pa to. So, sa mga nakikinig po sa amin, no, sa mga listeners namin, minsan po may mga part na dahil busy din po kami sa buhay namin dito, hindi po kami lahat updated sa mga nangyayari. Yes. Di ba? Hindi po kami lahat updated. Pwedeng too late na to eh. Masyado siyang nag-trending, di ba, pare? However, tangina men, itong isang may vlogger and you tell me and the pack you, ano Yes, masasabi yun niyo yung doon? mali. Yeah. Pero alam mo yun, nakakalungkot lang kasi ewan ko kung sa motor lang ba siya. Kasi sa mga tao nagdadrive, alam natin na meron tayong blind spot eh. So pagkakakita ko doon sa video, yung area kung saan siya yung pinaglalaban niya na muntik na siyang mahapit, is blind spot na yun eh. 'Di ba? Kahit ako pag nag-drive, pag hindi ko na makikita yun. And at the same time, rough road yun eh. So dapat nagbibigay ka ng, alam mo yun, nagbibigay ka ng distansya sa kotse, lalo na ikaw yung mag-overtake. Yun lang naman sa akin. Sa Singapore ba, bro? Uso ba road rage doon? Sorry man, I haven't been to Singapore, brother. Have you been to Singapore? You've been there. Pero did you drive or Just whatever? for vacation. I mean, again, sobrang hirap. Ito pinakamasarap dito. Alam mo kung bakit maganda tong topic na to? Meron mo tayong engineer na kasama. Ang bagong kas po ng WP podcast, no? Men, eh. Pero for disclaimer, hindi kasi ako nag-drive sa Singapore. Actually, nag-uumpisa pa lang din ako mag-drive in general dito sa New Zealand. Kasi may nabanggit ka, di ba? Putang ina, magkano yun? Para lang Oo, mag-drive ang sa mahal. Yung COE, nag-increase pa nga ngayon na dating between 40 to 50,000. May i-increasean pa ata nila ngayon yung COE na yun sa next review. We don't know. But yeah, I believe existing rin siya ang road rage sa Singapore. Pero I think yung road rage na na naranasan o nakita namin sa mga news doon is medyo mga petty eh. Petty? Example, bro. Give me an example of a petty road rage, pare. Okay, so as you guys know, yung Singapore kasi is border with Malaysia. So merong land border lang para mag-cross ka to Malaysia, and the closest is yung Johor Bahru. So itong border na to, ang tinatawag naming causeway. Every day, maraming mga Malaysians na pumapasok ng Singapore to work and vice versa. Umuwi after ng work. Ano yan? Para ba yan yung Canada and US part? Yes, parang ganyan. Yan, bro. Okay. So may particular lanes for motorbikes tapos sa mga sasakyan. Usually, ang mga road, I will use the term road rage, pero hindi talaga siya yung level of road rage na meron tayo sa Pilipinas. Petty rage. Yun eh, no? Ano na lang? Iba- Road iba- petty. level doon, pare. Yeah. Doon eh. Yun na yun, road petty. But more on singit-singitan lang talaga doon sa pila dahil yung immigration din yun eh. And you guys are waiting for long lines, long queues para mapasok sa border. So, mga ganon. And kapag nag-leads to a road rage, funny enough, ang nangyayari lang talaga is taking videos. So, walang barilan, walang suntukan, kundi magta-take ng videos. Actually, common naman din sa Pilipinas. Totoo. Pero kasi sa Singapore,
ito na yung pinaka... Weapon mo. Ito na yung weapon mo. Weapon mo. Yan. Kasi meron tinatawag na Stump SG. Ito kapag nalagay ka doon sa stump na yun, na-upload yung yung video mo doon, talagang siya, public shame. Oo, embarrassment talaga siya. So parang ayaw mo talaga ma-publish sa Stump SG. So lahat careful dito. So ganun lang, mag-videohan kayo, ito na yung niya, at yun na yung klase ng road rage na meron sa Singapore. Which is good. Sa atin ba? Like, I mean, we're talking about the recent incidents, man. Yung road rage ba dito sa New Zealand? Meron akong nakitang bagong video, like kahapon, I think it's sa Wellington to. Hindi siya technically road rage, pero may isang lalaki, nakakatawa siya, naglalakad siya sa gitna ng road. Nakita mo ba yun? Tapos, ang ginagawa niya, may sigaw pa siya, wow sa! Tapos sinusuntok niya lahat ng side mirror sa gilid. Baka baliw yun. Di na yung road rage to. Baka baliw na yun. Ilap na yun. Iba yung road. Sabagay na sa road. Tapos sabagay, okay. So, road rage. Technically, road rage pa rin. Pero tangina, we're talking about road rage na part na ikaw yung nandoon ka sa Manibela ka o whatever. Wala dito. Para sa pero yun lang nakita ko sa video. Sabi yun, grabe, tawa-tawa ako. Iba yung definition dito. Technically, road tas rage. Nasa road siya, tapos nagre-rage siya doon. Sige, tanungin na lang natin yung mga viewers and listeners dyan kung road rage nga ba yun. Road rage ba yun? May naglalakad po sa kalsada na buwisit lang sa mga kotse. Ilalagay natin yung video. Papakita sa'yo. Ilagay mo na konti yung video doon. Tapos sabihin mo sa akin. Pero ito, pre. I mean, we're talking about road rage right now. I mean, recent incidents and everything na nangyayari. Road rage is fucked up, pare. Fucked up siya sa akin. Yeah. Pero, ito man yung nakakaaning. Like, sa Singapore, sinabi mo, petty, bro. New Zealand, let's be honest, man. It's not even in the news, bro. Wala kang makikita na balita sa New Zealand that this individual had a road rage and then suddenly, shoot someone or punch someone in the face or whatever. I mean, may nangyayari. Siguro may gigita na nangyayari. May gigita na nangyayari, but more on verbal and then saying na, again, fuck you. Oh, ganon. More ganon, bro. I mean, how Filipino culture, ito bro yung tanong ko bro. It's like, how Filipino traffic culture contributes to the road rage? Sa tingin niyo yung kultura natin isa, bilang isang Pilipino. Ano sa tingin niyo bro yung nagko-contribute sa road rage? Yan ba yung stress? Hindi, sa akin feeling ko discipline din eh. Discipline plus traffic. Okay, so we got the stress, pwedeng discipline. Do you think it's something to do with the authority as well? Authority, man. Like, what I mean is MMDA, bro. Police. Yung mga bagay na yan. Kaya kung bakit ganyan yung discipline. Dito nga walang MMDA eh. Police agad eh. Doon sa Pilipinas. Sa Pilipinas. May MMDA, may pero police. Pero walang nangyayari. Pero I don't think na, I mean, may mga incident na nagkakaroon ng road rage due to MMDA. Teka lang. I mean, okay, sige. We have the 3 factors. I love that. Meron tayong stress, meron tayong disiplina, at meron din tayong authority. Sa traffic. That's stress. Yung traffic itself, it's already stressful. So, nakaka-stress magmaneho sa Pilipinas. Ang tanong ko, bro, bakit mainit ang ulo ng Pilipino sa kalsada? Siguro, bakit? Siguro too much para bang, too much freedom of expression. Parang masyado silang parang, parang entitled na. Ayaw ng Pilipino na nasisita. Ganon. Interconnecting yung tatlo, no? Yung stress, disiplina, saka authority. Interconnecting siya sa bawat isa, no? Tama ba ako? Yeah. Or you have your thing on that, man? Pwede mong sabihin na ganyan, especially siguro yung factor of yung sa authority and ano yung pangalawa? Discipline. Kasi ipasok natin yung social class. Pag yung too much freedom of expression, tapos samahan mo ng combination ng nakakataas ka, nakakaangat ka. Kapag professional ka. Lumalabas mo, hindi automatic yung yabang mo, no? Yung yabang, yung True. So yung authority na yun, the person is not coming from authority point of view na meron siyang law enforcement powers. Kundi meron siyang sinasabi siguro. Meron akong kakilalang ganito, meron akong babakapan ako ng ganito. So tayo na yung kakilala, man, it's true. Been there, pare. Pero tama yun. So
deadly combination niya, yung social class, lack of discipline, yung ere, yung authority. Saka Pag lahat pinagsama-sama mo, yan, road rage. Saka yung mga ano ngayon, di ba? Police na anita or yung MMDI, para kasalanan pa nila. Kaya nga meron na silang, susubong pa sila, di ba? meron na silang body cam ngayon. Hindi, pero yun nga yung babanggitin ko eh. Ito kasi yung mahirap, bro. How do you say to the locals ng bilang isang Pilipino kung sino yung tama? Unang-una, yung body cam, bro, wala. Here in New Zealand, we do have that. I don't think, do we have it in Singapore? Yes, pare? yes, So, meron. at least kapag dating sa dispute, pwede mong parating sa tamang proseso and then body cam from the traffic enforcer and then you have your weapon which is yung cellphone. Mapapakita mo kung sino yung tama at mali. Pero again, men, tangina, paano ka magiging mali kung yung authority din minsan ina-abuse yung bagay? Ito, meron. Yeah. Kasi may nakita ako, I don't know if you guys know Bong Nebriha. I don't know. Kilala ko yun, Oh, pre. man. So may pinost siya, bro, regarding na let's stop the culture na binabribe natin yung MMDA. Kasi pare, again, part ng pinag-uusapan natin, we have stress, discipline, and authority. Discipline, bro, both work ways para sa akin. You have the authority para dun sa disiplina, which is, huwag kayong tumangkap din ng lagay. I mean, dati pare, ako naglalagay ako, 20 lang eh. Bata pa ako ng 20, sa Blue Boy sa Pasig, okay na ako. Pero at the same time, bro, meron ka rin nung disiplina rin sa isang motorista na tangina, hindi porket single road yan and then nasa loob ka ng barangay, pwede mo nang gawin yung gusto mo ring gawin. Tapos kapag nasita ka, galit ka. Pwedeng tawanan lang natin siya. Pero kung mapapansin niyo guys, no, kapag may mga ganyang road rage, yung mali, tapos gusto mong gawin defensive, tama, di ba? di ba? Nagiging defensive. Ang ginagawa nila, they started talking in English. Oh! Pag nag-English na, ayun, no, parang nagiging sound na tama na siya. Sino nga ba yun? Ano yung sinabi niya? You tell me. You tell me, man. You tell me, pare. Makikita niyo yun. You tell me, Common wala. denominator nila yan. Basta nag-English na ang isang Pinoy sa isang ganyang classic incident, ayun na, parang nag-iiba na yung... Yan kasi yung ano, di ba? Parang Ito, Ano ba yun? gusto lang po namin sabihin, nandito kami sa New Zealand. Try to speak their English. Right? Try to speak their English. It's a different kind of language. Kasi it's proper English. It's not American English. Pero we use it for communication. But not to measure your intellectual capacity. Pare. So, tangina, hindi dahil sa kaya mo mag-English, mas yamang ka na sa tao. Sa akin yun, bro. Tangina, hindi Totoo pa naman. mag-English kayo kung gusto niyo. Pero hindi yun yung nagbabase sa katalinuhan mo. Oo. So, there's always two sides in every story. Minsan na nakikita lang natin yung taong may hawak ng camera. Pero hindi natin nakita kung ano yung isa na wala. So, ngayon na napag-usapan natin yung stress, yung discipline, yung authority. Do you think factor din ba na it's too much vehicle sa Pilipinas? Like, ang ibig ko sabihin, isipin mo dito sa New Zealand, isa sa mga transport lang natin is train and bus. Sa Pilipinas, meron tayong jeep, meron tayong tricycle, 'di ba? Tapos ang daming kumukuha ng kotse para sa Grab, para sa Uber. Tapos alam naman natin na masisikip yung mga daan sa Pilipinas, tapos mga wala silang parking, so lahat sila nag-street. May part ako dyan na naiintindihan kita, pero at the same time, it's hard to compare New Zealand to the Philippines in a way that we had 100 millions in the Philippines and then we got 6 millions in here Kaya in nga, New pero Zealand. ang ibig ko sabihin, Yun nga, malaking factor yung too much vehicle. marami siyang sasakyan. No? Oo. Kaya matagal din yung traffic natin. Kasi bro, may experience ako, man. Recently, yung huli kong uwi, bro, it's not even recent. Years ago, bro. Umuwi ako sa Pilipinas, man. And then nag-drive ako, pare, sa BGC. Heading to McKinley, man. So, nag-drive ako, pare. Pag-drive ko, pare, huminto ako sa stoplight, turning left to McKinley. Pag hinto ko doon, pare, nag-text sa akin si Mrs. Love you, babe. Text sa akin si Mrs. Bro, reply ako kay Mrs. Siyempre, alam mo, nasa stoplight ka naman, naka-stop, bro. So, nagre-reply ako. During that time, man, ako lang yung nandun. Like, ako lang talaga yung nasa tapat ng stoplight. Nag-reply ako siguro, bro, like 20-30 seconds. Man, putang ina, paglingon ko, bro, punong-puno na ng motor. Seryoso to, pare. Like, no joke, man. Like, nagulat ako, pre, punong-puno ng motor. So, sabi ko, fuck, tangina, paano dumami yun? Di sabi sa akin nung sister-in-law ko, nagulat ka ba, kuya? Sabi ko, nagulat ako, ang dami. I mean, I've been driving in the Philippines before I even went to New Zealand, bro. So, nagulat din ako sa dami na ngayon. And then, ang ito masaklap dyan, bro, nag-green na. Pag green, pare, hindi ka makatapak ng gas. Kasi dami mo. Kasi aantay mo muna sila kumatay. Pero ikaw yung nasa unahan sa linya. Ito yan. Parang putang ina, men.
Tapos Yeah. magugulat ka pa habang umaandar ka, left and right. May sumisingit. May sumisingit, Yung men, motor. may sumisingit. So parang, puta, anong gagawin ko dito? Ikaw, men, like, being on the transport part, ano sa tingin mo masasabi mo dun sa masyadong marami yung sasakyan? Or, ano ba, madali ba siya? Ganun ba kadaling kunin? Ang dali rin marimatay. Alam mo yun, men, ang daming kumuha, ang dali rin marimatay. Is it a big factor din? And definitely it's a factor. Especially parang walang tamang assessment sa ginagawa in terms of yung yung parang pagre-release ng sasakyan. Kung sino yung pwede, kung sino parang walang restrictions as long as mayroong pambayad. Oo. Okay ka lang. So walang proper identification, especially for a country like Philippines. Dapat talaga feeling ko merong control. I think one time nagkaroon, I'm not sure if it's just sa Pasig or sa ibang bansa din, na parang dapat may parking spot ka bago ka bumili ng sasakyan. Ganyan, yeah. 'Di ba? Dapat ganun eh. Saka Kasi, saka yung mga wala kasing control, wala pa bang limit dun sa age ng sasakyan. Yes. Kahit aabutin na sa'yo siguro ng kahit yung kurug na yung tunog. Pare, yung FX nga sa atin eh. Ewan ko, naiisip niyo pa rin to. Hanggang ngayon, may nakakita pa rin ako ng Tamaraw FX. Alam mo yung Tamaraw FX, yung sinasakyan mo dati papunta sa uni mo, hanggang ngayon, meron pa rin. O, di ba? Yung bumibigay na, yung ang Hanggang sa- init-init na nung aircon. Hanggang sa kaya, i-drive, go lang. I think yun yung problema eh. We have so much supply. Sobrang dami yung supply, sobrang dami yung demand. Pero yung regulation, para bago ka, like for example, like dito, bro, we have warrant of fitness. Yes. Diba? In our cars, man, even though your car might be 1980s or 1970s or 1990s, kailangan natin dumaan sa warrant of fitness. So, yung warrant of fitness po, sa mga nakikinig dito sa New Zealand, yan po yung number 1 na kailangan ninyo para masabi na yung sasakyan nyo, road safety siya. Yes. Ngayon, your insurance won't work kung wala yung warrant of fitness mo. Yeah. Ay, hindi mo nga actually pwedeng i-drive kung wala kang warrant Warrant of of fitness. fitness. So, I think yun yung mga regulation na Saka pwede. yan yung chine-check kapag bibenta mo, di ba? Titingnan mo yan, pare. Kasi yan yung tipo na yung headlight mo ba gumagana. So, Alam mo yun? so speaking na rin naman na din dito na tayo sa warrant of fitness, sa tingin nyo, ano yung difference ng driving, hindi lang driving, like even car maintenance, di ba? Ng Pilipinas versus sa New Zealand. Yun nga eh. So, nandun na tayo kasi sa warrant of Kasi fitness eh. kung sa warranty of fitness, siguro dami siguro Bagsak. babagsak sa Plakda. Pilipinas. So talagang maano yun, mawawala, mawawala. hindi na papayagan mag-drive yung mga... Lalo na yung mga lalo na yung matatandang jeep. Uy, mga luma na Diba? Yan, men. Magandang topic yan eh. Pero ayokong isingit ngayon eh. Pero gusto ko lang ng mabilis na opinion ninyo dito. Mabilis lang. pare. Like yung modernization ng jeepneys. You guys agree with that or not? Yes, pare. So, tatanggalin mo, men, yung mga lumang jeepney, and then after that, pare, papalitan mo siya ng modern jeepney. Okay ako doon. Kaya ang ako problema is, sinong bibili? Yeah. I mean, sinong gagastos nun? Paano nila Paano mapapurchase yun? oo. Paano nila Yung mapapurchase problema yun? doon. And given that as you're driving into a transport sa Pilipinas and you're doing jeepney driving, pare, hindi rin naman siya ganun yung sorry bro like yung hindi naman ganun ka-profitable talaga yun kasi Pero alam mo, para sa akin lang, nakakalungkot isipin. Kasi yung modernization ng jeepney, mas mukha siyang konting bus eh. Alam mo yun, isa sa mga ano natin sa Pilipinas, parang treasure. Hindi na treasure. Ano ba yung tamang term? bro, it's more of ano ba, hindi kultura, para identity. Iconic, yeah. It's more of our identity in the Philippines. Na Kung may sa jeepney Thailand, may tayo. tuk-tuk, which is parang tricycle. Mayroon bang identity ang Singapore bukod sa train? Wala. Ang Japan is train. Japan is train, bro. They have bullet trains, man. Sa atin, sa Pilipinas, may jeepney tayo. So, alam mo yun, yung Sa New Zealand, electric scooter eh. Our identity is live scooter, man. Pero, okay. So yun lang, parang nakakalungkot lang isipin ba na sana yung modernization, no, parang itsurang jeepney pa rin. Kasi iconic sa Pilipinas Nagiging natin parang yun. van na, no? Di ba? Na Yun malaki, na na nga minibus, eh. parang So ganun. sana, kahit papano, mukha pa rin siyang jeepney. Pero bagong mga motor, bagong ganyan. I think ang hirap. Ito bro, lagi ang dilema ko eh. Ewan ko if you guys will agree with this. Man. Ang dilema ko pare bilang isang Pilipino, it's so hard to change para sa future ng bansa kasi everybody is stuck in the present.
And you can't blame everyone, Yeah. bro. Kasi the reason why they're stuck in the present is because they live in the present. Kumbaga kung ano yung bahala na, alam mo yung bahala ng importante ngayon, pare. So kung babaguhin mo yung sistema, paano mo sisimulan yun? Tangina, ang gulo nun, bro. Sa lahat yun, puro mga ano lang, puro plano na i-modernize. Pero walang gustong para bang magsimula or ang tawag doon, para mag-take ng responsibility. Kasi paano, ano yun? Dapat bang i-endorse ng government yun? Imagine mo, pare, kung kunyari kayo, jeepney driver kayo, men. Ito yung pangkabuhayan ninyo. Buong buhay ninyo, bro, para lang siyang lupa. You're paying for your mortgage, which is sa atin, is finance para sa jeepney mo. And then natapos mo yung finance na yun. And then moving forward, kailangan i-modernize. Nasaan yung support na kailangan O ninyo? yun nga eh. So, Diba? nasaan yung fund? Nasaan yung fund? Saan mo galing yun? Ano ba yun? Dapat ba yun Sa coming gobyerno. from tax people money or is that something Kaya sa nga ang gobyerno? daming nagparang welga doon, 'di ba? Kaya ang daming nagwelga Para na. sa gobyerno talaga dapat. Anyway, bro, I mean, maganda yung usapan natin, pero syempre dahil wala ho kami sa Pilipinas No. Ang dali sa atin magsalita, pare. Oo, Alam mo hindi yun, natin dali- alam yung struggles nila doon eh. Magiging pranga kami, dali sa amin sabihin to, pero hindi naman ho namin alam kung ano talaga yung pamumuhay diyan because we've been out for that country for so long. Yeah, I mean, it's- gusto ko lang siyang i-compare. Oo, Nandun ako, bro, like, ano yung, ngayon na nandito tayo sa New Zealand. Yeah, syempre gusto natin yan. Dito tayo sa New Kasi Zealand. medyo nakaka-relate na tayo dyan. Nakaka-relate na tayo dyan, pare. Like, ano sa tingin nyo men yung difference? Ako yung pinakauna, syempre, yung driving. Left sa Pinas, right dito. Same Hindi na- sa Singapore, di ba? Same. Yeah. Same Left natin ba o dito. right? Right. Oh, so, right driving. So, kasi dahil right driving siya, pati yung roads, Sa yung roads natin nasa kabila. Kaya ako feeling ko, dahil medyo dito na ako nasanay na mag-drive, feel ko di ko kakayanin na mag-drive sa Pilipinas. Kasi lagi ako nasa ibang, alam mo yun, nasa ibang lane ako. Which is yun din yung na-observe ko kay Papa. Nung nag-try siya mag-drive dito, nahihirapan siya kasi nasanay siya na dapat nandito siya, pero napupunta siya sa ibang lane tapos kailangan si tayo, di ba? I think, ewan ko bro I mean, we all drive here, right? Bro, I don't know if it is a factor. Alam ko malaking factor yung nasa right lane ka rather than nasa left lane ka. Right hand driving to left lane driving. Pero isa rin sa magiging part kung bakit nahihirapan ka. Alam mo ano? There's rules, man. Oo. There's rules. Let's be honest, pare. Ano ang rotonda in English? Ano, roundabout? Roundabout, Rotonda. pare. How many fucking roundabouts do we have? Sabi ko, Rotonda. Rotonda. Nakita kasi di ko naman alam kung ano yung English na rotonda. Technically, sa Pilipinas may tinatawag kami rotonda pero wala naman roundabout doon eh. wala. Diba? So, ang rotonda, tol, yan yung Parang roundabout. circle. Yes. So, sa atin, meron sa atin sa Quezon City, man, yung big circle, bro. Or- Nag-drive ako doon, bro. Like, nagsimula ako mag-drive doon, 17 years old ako, man. Hindi ko alam kung paano ako lalabas. Like, siguro nakadalawang ikot na ako. Pre, ang hirap doon, pre. Ang hirap doon, pare. Lalo pag yung malaki yung sasakyan mo. Siyempre, ang daming dumulusok sa gilid eh. Di ba? Siyempre, siyempre, ikaw, baka may masagi ka. So, So, dapat balik- dahan ka. Tas, ilang lane yun? Siguro, I don't know Parang if I'm right. siguro 4 mga- lanes? 4 hindi, lanes ba? hindi. Sobra More pa, than, sobra more pa. than. Siguro mga Imagine anim mo, siguro. bro, saan lane ka papasok? Ah, Nakina, saan Saka doon, pre, walang lane, pre. Oh, Walang lane saka doon. walang discipline. Di ba? I mean, one of the things when it comes to New Zealand, dahil right hand tayo, laging right way. Di ba? Kung sino yung nasa right, yun yung may way. So sa atin, once na nakita natin na may tao sa right, Stop ka. stop tayo. Sa Pilipinas, ano tawag doon? Dapat kung sino yung Nauna. kung magaling ka, kung magaling ka. Sino na? Sino magalingan? Luma ako. Ito pare. Sino malakas sa Luma ako, lugi ka. Hindi ko alam yung salitang anxiety before, bro. Pero tangina para sa akin nung dati, basta inusuan kita, pasok na ako, okay na Oo, ako. saka papalakihan ng sasakyan eh. Oh, no? malaki Kapag na bus ka. sasakyan, pare. Tangina, kung luma yung kotse mo, 1990s Corollas yan, men. Tapos ako, pare, naka 2005 Honda Civic. Tesla, char. Pabibigyan mo, Tesla, tangina. Pero, seryoso, bro. I think isa yan sa malaking factor in driving in New Zealand na yung difference is that we here, we follow the rules. Pero, bro, may tanong ako sa inyo. Why is it that we all drive in the Philippines? Nag-drive ba kayo sa Pilipinas? Oo. Ako hindi. Hindi ka ba nag-drive sa Pilipinas? Ikaw nag-drive Nag-drive sa ako, pre. Pilipinas. Okay, sige. Bakit ganito, pre? Sa Pilipinas, men, is we
we have our own rules. Samantalang pagdating dito, kaya natin mag-adjust sa rules nila. Ano yan, pare? Ano ba yan? Is it something na dahil, again, yung authority ba sa Pilipinas is I think hindi natin nare-respeto, pare? O pagdating lang dito, kailangan natin maging mabait kasi mapapauwi tayo? Siguro ganun. Pwedeng ganun. Parang Sa akin- hindi tayo at home eh. Akin, feeling ko siguro So, kasi... kailangan mo sumunod? Parang may takot ka dito. Oo. So, bakit wala tayong Yun nga yung takot sinasabi ko. Sa Tangina Pilipinas mo yan. sa Pilipinas kasi walang takot pre, lahat Hindi. matapang. Ako, feeling ko kasi nakakahiya. Nakakaya, Kasi alam mo yun, nakikita mo lahat ng kasabay mo na They follow the sila rules. rules eh. Di saka dito kasi, takot ang tao sa mga pulis. Kumbaga takot sila sa mag-violate. Sa Pilipinas Saka- parang hindi naman. Saka ayoko, parang siguro sa part natin as Filipino, I don't know for you guys, pero sa akin, gusto kong matapos yung, she's driving because mali kasi Asian. Bloody Asian. Pero Diba? ito, men. Ito. Gusto ko tong usapan na to. Oh. Talking about Asian. Bro, sa mga nakikinig ko, do you know, sa kanila, racist kung sa iba. Pero sa amin, it's normal because this is not the rules that applies to the country where we came from. Guess who's the bad drivers? Para sa kanila? Asians? Yeah. Asians, no? Bro, I've been a tradie for 6 years driving around New Zealand, man. Alam mo sino bro yung sablay? Hindi Asians, man eh. Locals, pare. Oo. Sa akin to, man, opinion ko. Alam mo kung bakit, bro? Asians are scared. Takot This is ang Asian. not Totoo their yan. fucking country, man. So, pare, ultimano, alam mo yung, ang naaabuisit sa kanila is, yung lilipat ka na lang ng linya sa motorway, tangina nag-signal ka, pag signal mo, imbis na, di ba, nag-signal ka na, lilipat ka na, pero tangina ilang meters bago ka lumipat, kasi sobrang cautious ka, alam mo, sobrang cautious ka, na parang tik, okay na, libre na ako, may blind side. So, para sa akin, bro, hindi na siya more on race eh. It's more on the discipline na kinalaki. Pero mo sa hindi, bansa mo. Tola, sorry lang Okay. Kasi sa motorway, actually, na-realize ko to dahil kasi di ba yung partner ko puti. Teka lang. So, para lang malaman nila on context, dito kasi sa New Zealand, we run our cars for, ang pinakamababa po, 30, which is sa city. Oo, Which is, 40, actually, ang 40. tinatawag nating suburb is more on subdivision or in sa atin, barangay. 50. Pero ang normal driving natin dito, kapag para magpunta ka from south, east, north, Which is the motorway. 80 to 100. Yes. So, I think, hindi naman siguro tol sa part ng feeling ko lang sa locals na kasi nagsisignal ka is hindi ka makasingit. Kasi may tinatawag tayo na, natutunan ko to, na parang may merging lane tayo eh. So, ini-expect ng tao na kahit nagsisignal ka, doon ka sa dulo ng merging lane, papasok. Yun yung part na yun eh, na parang dapat, technically, kaya smooth ang driving dito kasi kahit na nandito ka, kahit nagsisignal ka, hindi ka nila ini-expect hanggat lumiliit na yung merging lane mo na kailangan mo na talaga I think it's pumasok. not more an expectation, it's more about the rules. Yes. So we are following the rules over here, kaya nagiging maayos yung flow ng traffic. At Tama kasi, ba? Yun yung wala sa Pilipinas, bro eh. Eto, bigyan ko kayong example. Eto, may example to. Naranasan nyo na ba ma-flash ng ilaw sa Pilipinas? Flash siya ng ilaw. Yung pa-flash siya nga, bro. Yung gagandong, ganun. putang ina, click. Ganun na lang tatawagin ko. Naranasan nyo ba yun? hindi. Bro, alam mo ba sa Pilipinas ano ibig sabihin nun? Ako yung unang nag-flash, ako yung unang kakanan. Ako yung unang kakaliwa. Sa New Zealand, ano yung ibig sabihin ng flash? Not just in New Zealand, in other European Na countries. will giving you way. We're giving you way. So, ano mas maganda para sa inyong dalawa? Kapag finlash kita na I'm giving you way or finlash kita na dapat mauna ako? Yung giving you way. Kasi parang ay, ang cute. Parang hindi naman cute. Parang thank parang you. ikaw na, mag-wait ako. Wait ako, ikaw na. We have that time para gawin yun. Oh. I think yun yung wala sa Pilipinas. Totoo. Yung patience nyo dun sa part na Kasi nga- kailangan paunahan lagi. Kasi Yun nga, kasi every man for themselves sa Pilipinas. Yun yung mahirap sa atin eh. Selfishness talaga doon. Selfishness Saka ano talaga. kasi doon, yung rules is hindi naman talaga ganun ka-clear. Yes. Na mismo, kahit yung mga MMDA din, nagkakamali din ako. Nagkakamali rin sila. Minsan susuwayin nila, hindi naman nag-violate. Tapos Sabihin nila na- may isa pang part na, sorry kung doon nagkakamali, may isang part pa doon na may tinatawag silang quota. Oo, yung Diba? mga lagay-lagay na ganyan. may quota. Cheers muna. Cheers muna. Medyo malalim ang pinag-uusapan May natin eh. quota. Sige. Tapos siguro isa pa sa mga dahilan bakit tayo masyadong nakikinig or masyado tayong disiplinado pagdating dito sa New Zealand is because wala tayong mga MMDA pero we know the rules and lahat dito ng
hindi naman karamihan. Karamihan ng road dito is may CCTV. I love that. Hang on. I'm just gonna cut you on that. I love that. Lahat tayo nagsimula dito para magmaneho. Clement, from Singapore. Is it surprising for you, brother, na dito, man, everything runs on a camera? Hindi siya Hindi siya surprising. Kasi wala sa Pilipinas yan eh. Di ba? We don't have that in the Philippines, bro. Sa Singapore talagang every corner, every angle, meron talagang safety cameras. And Saka, yun, yung sinabi nyo kanina tungkol sa rules. So, yung rules kasi sa Pilipinas, parang optional siya. yeah. Oh, they have the money or not, no? Yes, They have the money or kasi not. hindi natin pare. pwedeng sabihin na hindi existing ang rules. May rules tayo. Kahit nga yung mga mayor, Optional siya for you to follow. Number 8 yung yung plaka mga, mo, no? yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, nag-ano sa Dire-diretso lang eh. Saka isipin mo dito sa New Zealand, alam mo, pag nagkamali ka, ikaw yung kakabahan. Kasi may mga camera, di ba? Hindi ka nila sisitahin on the road. Papabayaan ka nila dumiretso sa gagawin mo, pero magugulat ka, may ticket ka, napupunta sa bahay mo, tas Ito, pare. Oh, kailangan mo magbayad. I'm not saying that I'm pro Duterte or I'm pro Marcos or whatever. But there are times na naalala niyo yung One ID system. Oo. Do you guys agree about that shit? One ID? One ID. Oo. Di ba yung sa SIM card? Di ba? Hindi. ba Bukod yun? sa SIM card, pare, yung mare-register na yung pangalan mo ngayon sa Pilipinas. Agree. May ganun? agree. Yeah, bro. So ngayon, man, like, SIM card mo from your SIM card and everything, which is we do have it already here, man. Yeah, di ba kasi We sa have it atin, already. Everything is automated in this country, even in Singapore. Am I right, bro? Yeah. Even in So, Singapore. wait lang. Sa context lang ng mga kasama ng mga nakikinig sa atin. Dito kasi sa Pilipinas. Wala ka sa Pilipinas. Dito kasi sa New Zealand, meron kami tinatawag na hindi naman one ID. Pero lahat ng bagay na nakapangalan sa'yo is sa'yo. So, even like your cars needs to be registered under your name, your driver license, your SIM card, lahat yan nakaregister sa'yo. So, kung may magkamali, matik, ikaw yun. Diba? So, I think yan yung nawawala sa atin sa Pilipinas. We were too late. Pare, parang it's too late sa akin dun sa part na ngayon lang tayo nag-one ID system, which I appreciate Duterte for that, man. Na parang sinubukan natin gawin yun. Pero, Mahirap na eh. paano mo hahabulin yun, man? Parang ang dami na. Yung traffic violation, which is nagkakos ng road rage, imagine mo to, pare. Magdadrive ka dito sa New Zealand. Pumasok ka ng bus lane. Bus lane say na 3 p.m. to 7 p.m. bus lane yan. Pumasok ka bigla ng bus lane. Kasi puta, libreng daan siya, bro. Eh. Kasi dito ako nawintang sa Pilipinas, men. Eh. Like before, I don't think about this shit. Before, pare, tangin 3 lanes yung EDSA or 4 lanes yung EDSA, nagiging 6. Gets mo, men? Parang puta, nasan yung linya ko? ang sasabihin sa'yo ng driver doon, ito bro yung saddening part. Sasabihin sa'yo ng driver doon is, ba't kailangan mo pumasok sa linya lang? Kapag pumasok ka lang sa linya na yan, hindi ka makakausad. Kailangan mo pumasok, gumawa ng sarili mong linya. And then we do have our bus lane. Ngayon sa Pilipinas, bus lane is not enough, pare. Para dun sa, kasi ang mahirap dito, ito Clement Bro, NZDA, again, andito natin Clement. Dito bro, who owns the bus? The transport, it's the government. Council, yeah. It's the government who owns it. In the Philippines, private siya, bro. So, tangina, paano mo men maggagawa ng regulation sa privatized na part ng bansa? Ang hirap noon, bro. Saka yung, kumbaga kanya-kanyang company, meron silang certain numbers of buses. So, paramihan sila ng bus dyan. Parang nagiging dating sa amin yung difference ng pagdadrive dito. Bilang isang Pilipino ngayon, again, yung sinabi ninyo, bro, mas takot kayo. Kasi nga, syempre, nandiyan na rin nakalaan yung visa ninyo. Pero at the same time, bro, bakit ganun? Dito ako nag-worry, man. Bakit kahit kupal kang driver sa Pilipinas, pagdating mo sa ibang bansa, may disiplina ka. So, it's not about you personally. Ibig sabihin, bro, personal itself, kaya mo magbago. Kaya mo sumunod. Kaya talaga. Ang So, problema lang Saka at the same time kasi... So, sino may kasalanan dyan? Oo, hindi kasi alam naman natin na ang sistema kasi sa Pilipinas is different from here. Dito talaga discipline is discipline, 'di ba? Doon kasi kung kaya mo makalusot, lulusot ka. They want discipline pero hindi naman nila ginagawa. Hindi nila sa sarili magawa. nila. Kasi isipin mo to bus lane ticket. Kung sa 'di ba sa atin, madaan lang tayo sa bus lane. Kung i-convert ko sa Pilipinas, 5,000 pesos yun. Just to give context, no? Just to give context. 100 hindi nga 100 meters. Kasi the moment na pumasok ka. Pumasok ka na bus lane siya, tapos hindi siya sa tamang oras na, ay sa tamang line na pumasok ka, tapos umandar ka ng malaki,
matik yun. Alam mo sa sarili mo, dahil may camera doon, Yari bayad ka. Saka yung ano pre, yung mga nagtotoo ng mga sasakyan. Oo, Di ba dito, walang question, tow yan. Bayad ka na lang. Pag sinabi na bus lane, 3 to 7, tapos dapat clearway ka dito ng gantong oras. Kasi may part kasi sa New Zealand na pwede ka mag-park We have the signs. We have the sign, man. All you have to do is fucking read the signs. Yes. So, once na nagkamali ka doon, kahit anong sabihin mo, Wala na. wala. Kasi kahit lumaban kayo, parang trinay ko one time yun eh. Sabi ko, pumasok ako sa bus lane. Totoo to, nagkaroon ako ng ticket na 150 New Zealand dollars, which is almost 5,000 pesos. Pumasok ako sa bus lane kasi magle-left turn ako. Tama? Left Pero turn. there's bus and lane. Yeah, yun nga, may bus and lane na dapat pumasok ka. So sabi ko, kasi traffic. Kaya pumasok ako. Pero sabi, alam mo yun, dahil may camera, sabi niya, galing ka, sino talaga sa akin, galing ka dito, umabot ka dito, which is 100 meters, kaya kailangan mo magbayad. So kung gusto mo ilaban to, pumunta ka sa korte. Kaya nga sad eh. For me, Council, yeah. for me, Yes. kaya siya nagiging sad, bro. Kasi yung one ID system, it was too late. It was too late, man. Kasi ganito na yung kinakasanayan sa Pilipinas. Pero alam mo tol, para sa akin, it's never too late to change. Yeah, never too late. I agree with you 100%. Pero tangina tol, paano mo babaguhin ng sistema kung sistema yung may problema? Susuwayin mo, galit. Galit. Susuwayin mo. Kaya nga, kung Patapang ipupush, lahat. kung ipupush nila na yung disiplina parang katulad na, hindi, mali ka kasi dito eh. 'Di ba? Kaya nga may one ID tayo. So, pwedeng mabago yun eh. Kasi syempre ngayon, magiging weary na yung tao na parang, okay, nagkamali ako dito, tapos wala akong laban kasi may camera or whatever. So, ngayon, alam mo yun, kahit anong laban nila, Kahit ano. wala na, putang ina, wait lang. So, kahit anong sabihin nila, mali sila. Cheers! Ang dami ng word. Dami sinabi. Hindi, pero parang ibig sabihin, wala na sila magagawa. Tapos, at the same time, dahil nangyari yun, tapos may ebidensya, siguro naman na yung mga tao sa Pilipinas magiging weary na, ay, hindi ko na pwedeng lusutan to ng, alam mo yun, ganun-ganun na lang. Sa Pilipinas, kung hanggat may pag-asa. Ayan. Hanggang kaya lusot, pwede. Kung pwede lang po, sorry. Ito bro, unpopular opinion ko to, man. And I don't know if some of the listeners pare magagayat sa akin dito, man. Mahirap baguhin ang sistema kung yung mismo sistema yung kalaban mo. Alam mo yun? Okay, dahil tiga Pasig ako, gusto ko si Bigo kasi binago niya lahat. Bakit? Binago niya yung... Oo, tiga Pasig kami. Pasig represent. Yeah. Anyway, Bico Soto, Char. Sa mga nakikinig po, alam nyo na to. Alam nyo na po yan. Yes. Alam na dis, kalaban din, Char. Pero doon ako natuwa. Nagigits ko yung point ni ate, bro. I don't know, are you guys watching Vico Soto, man? Vico Soto, bro, changed the perspective that it's not just the system who has the problem, bro. It's the people who sitting in the system. Pwede mong baguhin. Pwede ka palang, hindi baguhin, sorry, bro. Pwede ka mag-work around the system and do it right. Yes. Like, He always do it right. Kasi ako, personally, I blame the system itself, Yeah. bro. The system of the Philippines right now is not the system that's right for that kind of archipelago. Alam mo yun, agree ako sa Chacha. Agree ako dun sa mga pagbabago. Pero at the same time, kung bakit ako uma-agree, pare, kasi nandito tayo ngayon sa isang bansa na mas maliit sa Pilipinas. Oo. Mas maliit sa Pilipinas. Oo, pre, mas marami ang populasyon sa Pilipinas. Pero at the same time, bakit ganun? Kahit dumadami ang populasyon dito, men, may sistema, maayos, at putang ina, alam mo, men, na kung magbayad ka, kasalanan mo. Kasi bro, the only thing that I know right now, men, lalo na bro sa trabaho, and I don't know if kayo, bro, personally, ganito rin yung pananaw ninyo. The only way to deal with an adult just like us is to hit them through the pocket. What do I mean, bro? Find them. Yes. Find them, And at the same time, hindi kurakot in the way sa New Zealand. Kasi katulad nga ng sinabi ko, pag kunwaring may problema ka sa ticket, pwede kang lumaban. Pwede mo sabihin na, ito yung mali. Ay sabi, hindi ako mali, ganyan. Pero kung may ebidensya sila, alam mo, ikaw yung mali. Alam mo yun, na parang kung kunwaring sinabi na, ay mali, hindi dapat ako tikita dito. So, pwede ka mag-email sa kanila. Tapos, i-review nila yung mismong cameras kung talaga bang ikaw yung tama o hindi. Kung ngayon, kung tama ka,
tatanggalin nila yung fine mo. Pero kung nakita nila mali ka, ipapakita nila sa'yo na parang, okay, sorry, mali ako. Pero ito, pare, like, now that we're living in New Zealand and you've been to Singapore, bro, you live to other countries as well. Ano ba to, man? Is it more of a culture? Curious lang ako, pre, kasi, man, alam mo, pare, pag napag-uusapan natin to, tangina, ang daming fingers na ipopoint mo eh. Matigas kasi ang ulo ng Pilipino. So, ito nga, pare, as an adult, it's more on the individual. Tama ba? Tama ba? It's you as an individual, pare. Tama ba ako doon? Ewan ko kung tama ako. Parang kasi parang yun eh, para bang kung ano yung ginagawa ng iba, ginagawa din nila. Di ba? Hindi mo sinuwayin. Bakit mo kami sisuwayin? True. So yun nangyayari. So para bang yung gobyerno nga, yung mga private vehicles na mga ng So government, feeling ko, ganun it's not ginagawa only individual, it's the system itself. Oo. Kasi kung kunwaring kung tama naman yung sistema, feeling ko lahat ng tao susunod naman. Dapat talaga may pangil talaga yung Oo, may pangil ka talaga batas dapat. Na walang kung sino, walang kilala, walang kilala. Tingnan mo, nakakatawa dito, no? Wala ko kaming pangalang podcast, pero putang ina, politics po kami ngayon. Hindi naman, ngayon lang. Hindi, may part lang na nabibwisit po kami. Kasi, ang hirap i-compare. Oo. Ang hirap i-compare. And you know why it's hard, bro? Because we know we're better. Sa akin to, pre, personal opinion ko to, men. They salute the Filipinos here for working hard in this country. Even in Singapore, right? Singapore wouldn't be Singapore if it wasn't for Filipinos. Same with Dubai, same with Middle East, same with New Zealand itself, pare. This is how good we are. And then in our own country, we can't be that good, man. It fucking hurts me, pare. Before kasi, man, yung bata pa, wala naman ako pakialam dyan eh. True, kahit ako eh. Yeah. And then suddenly right now, bro, we're in the middle of this crisis na makikita natin yung recent events, man. You know, we are all professionals in our own way. And then we have our own experience. And then parang ngayon nare-realize mo parang putang inang yan, bakit hindi natin magawa ng tama? Pero dito nagagawa naman natin ng tama. Sa ibang bansa pa, buod sa New Zealand, like Singapore, nagagawa natin ng tama. Why can't we have it in our own country? Yeah, masyado kasi nagiging complacent. Parang Hindi lang complacent, man. Like, balik tayo sa road trip. Every person, ano ba yun sabi? Every man for itself. Yeah. So even like, sometimes, hindi naman nila lahat. Pati yung politics Anyway, masyado kaming naging deep dito and we're sorry about that. Everybody have their opinion. So may tanong ako, mas kampante ba kayo dito mag-drive? Oo, mas okay ba dito? ang dali dito. Yo, Clement, hindi ka nag-drive sa Pilipinas in Singapore. Ngayon, kasi si paring Clement, ito may sasabihin ako sa inyo. Malupit to, dito eh. Dito, pare. So, pumunta siya sa New Zealand. Pagpunta niya sa New Zealand talaga, niready niya lahat para sa sarili niya, bro. And then compare sa Singapore kung magkano yung kotse, di ba? Nabanggit niya sa dating sa episode natin, bro. last episode. And then suddenly, nandito si paring Clement, he bought bought ng car. Ano masasabi mo sa pagdadrive dito? Well, generally talagang incomparable siya. Mas feeling confident ka, mas convenient mag-drive, mas easy, I think. And the rule applies to all. Yes. Bigayan, no? Oo. And kanina lagi natin pinag-uusapan yung discipline, yung lack of discipline in general ng mga Pilipino. Dito kita kasi yung discipline ng bukod sa discipline yung trait of being courteous. True. I love that. So yung nawala na yan sa ating pagiging Pilipino, no? Yung courtesy talaga sobrang vital siya in having a safe road experience. Road and environment, man. Oo. Kumbaga, kung siguro yung mga incidents na napag-usapan natin kanina, kung nagkaroon lang ng tamang courtesy, tamang bigayan, tamang ba yun, senyasan, hindi mangyayari. Hindi aantong sa ganun, no, man. Dito talaga sinabi nyo, yung sa rotonda, sa roundabout, yan yung perfect example of courtesy. Talagang, titignan mo muna, okay, kung sino nasa right mo, bigay mo. Tapos, ikaw. Yun yung trait in culture na makikita talaga dito. Speaking of courtesy, di ba? Isipin mo sa akin lang paano tayo nagte-thank you dito? Sa likod natin. Hazard. We're like Japan. So, para lang context.
Ewan ko ginagawa nyo to sa Pilipinas. Feeling ko Putang hindi. ina naman. Hindi, Pare, I don't think so. I know, man, there's some people who's gonna hate me for this. Pero putang ina, matuto kayo magpasalamat. Hindi sapat yung gaganto ka lang. Alam nyo, minsan, there are some words na hindi mo na kailangan sabihin and there are some actions that represent kung ano yung thank you mo. Yeah. Alam nyo ba, pag lilipat kami ng dito, tayo sa New Zealand, lilipat kami ng lane, magsisignal kami, di ba? Pero Tayo, yung magsisignal tipong- tayo. Pagpasok mo, bibigyan ka nila, bro. Like, iilawan ka nila, pasok ka. Pagpasok mo, mag-hazard ka Hazard ng ka like na. a second or Two two. times. Just to Two say times. thank you. Yes. So, dito kasi sa New Zealand, parang pag kuwari, pinasingit ka, na alam mong parang ang hirap sumingit, tapos may isang taong tumigil sa sa likod para lang makasingit ka. Nagpa-flash kami ng hazard, like two lights, para lang magsabing thank you. So, yun yung feeling ko isa sa magandang courtesy. Na meron dito sa New Zealand. Tapos, alam mo yun, pag kuwari ikaw din nagdadrive, tapos nagbigay ka, tapos na-receive mo yun, parang, okay. diba? Parang, okay. Okay, thank you. Okay na po. Hindi na po bad trip na siningitan Oo, mo. di ba? Embedded siya sa culture eh. And kanina natanong niyo kung bakit yung mga Pilipino, pag lumabas ng Pilipinas, marunong mag-adapt. Kasi nakita nila embedded yung culture na ganun. So tayo, bilang very easy din tayo mag-adapt sa mga iba't ibang bagay, iba't ibang sitwasyon, iba't ibang culture. Napapagaya tayo sa kanila. Yung instant. Kaya naman Magaling pala. kasi tayo mag-adapt. Ang cute nung, sorry. Ang cute nung, hindi ko alam kung ano yung signal na yun. Alam mo yun tuloy, yung parang pag kunwari may pulis sa unahan. Hindi. I don't know Meron if you yan. guys know. Oo, meron din yan. Diba? Meron Alam ko rin na. yan. So, dito man, once you Alam go ko to rin a yan. long drive, no? Long Dito drive, pa bro. naranasan. Ang long drive kasi is more than 100 kilometers ka dapat eh, di ba? 40, 50 kilometers, bro. You're running 100 kilometers per Gagano hour. sila eh. Flash lang sila. So ngayon bro, may mga camera na nilalagay yung police dito. Or sometimes there's Nandun sila. police officer bro na may baril. They have the gun for speed. Pero yung gun for speeding, hindi Pero yung pre, baril. ang ginagawa nila men, to let you know and to make you cautious at the same time pare na hey, don't overspeed. Pare alam mo yung, again, sa Pilipinas, pa-flashan ka ng ilaw para sabihin na mauuna ako. Dito bro, pa-flashan ka nila ng ilaw nang walang traffic na you're running 100 kilometer just to let you know. Alam mo ano yun? May police. Slow down. Kumbaga, nadaanan ko yung police. Kumbaga, nadaanan ko yung police, mag-ingat ka. Si yun yung nawala sa atin. Alam mo, na-realize ko dun sa pagbanat ni ate na yun. Alam mo ano bro? We lack the community. Yes. Wala. Saka, talaga. Nawala sa Pilipinas. Kanya-kanya. Again, Kanya-kanya. dahil naging kanya-kanya, we lack the community life na we have to look after each other, which I think New Zealand is really good about. Yes. And even And you want to be part of that. You want to be part of that community at the end of the day, man. Kasi tangina, ako pare, sa ginagawa ko ngayon, for the first time ever in 10 years, bro, I feel like I'm part of the community. Yes. Kasi nakikisama ka sa lokal, hindi lang bilang isang Pilipino. Kasi pare, pag nasa ibang bansa ka, Pilipino is Pilipino lang. Di ba? Alam mo yun, man. Dito hindi talagang they look after each other, pare. And I think it's a big May isa pa nga eh. Hindi ko alam kung napansin nyo. Kasi sa Pilipinas, Waze tayo eh. Pero dito ako sa New Zealand is Google Maps. Hindi ko alam kung napansin nyo na to ngayon pag nag-GPS kayo. Is merong mga tao na naglalagay na may police ngayon. So parang, there is a police like few minutes ahead. Or kapag may accidents, incidents Pero na nangyayari sa road. culture shock ba sa inyo ang GPS? Sa akin, Years na nga, yung culture shock sa akin, bro. Hindi ako nag-GPS sa Pilipinas eh. What the So, fuck Waze- is in 300 meters? Turn right. On the third exit of the roundabout. What the fuck is third exit Akin of the hindi. roundabout? Siguro- What the fuck is 300 meters, man? siguro kasi nakapag-try ako ng Waze, so medyo familiar ako. Pilipinas? Oo. Pero kasi dito, nakakatuwa na parang magsasabi sila, kasi sa atin Google Maps, hindi uso ang Waze. So sa Google Maps, sabi nila na parang may congestion dito kasi merong accident. Or kung kunwari ngayon, may bago ngayon sa Google Maps na parang sinasabi nila na parang may police a few minutes ahead. Tapos tatanungin nila sa'yo, nandun pa ba? Tapos syempre, as you in a community, sasabihin mo kung yes or no. So pag sinabi mo Magaganon yes, din ako, kung sino yung mga nasa likod mo, Malalaman malalaman pa rin nila. Masama ba yan sa inyo? Hindi ba kumikita ang government dito? Hindi ba kami natataksan ng NZDA dahil That's part of dyan? the community. Yeah. Pero nakakatuwa in a way na parang, ay putik may police, mag-slow down ka na ahead. Ahead pa lang. So parang, Anyway, we are on that part. Ito bro, may tanong ako sa inyo. And
and dahil kababalik lang ho natin sa podcast namin at may cheese kaming pulutan. gusto ko lang tong itanong sa mga tito-tita natin eh. You know, Tito Men, Tito Jill, Tita Karen. Pare, ano yung sana? Yung sana ninyo. Ano yung sana ninyo na meron sa Pilipinas? Kasi, ito pare, ito heartbreak ko eh. Philippines, man. Fuck. Sorry, pumiyok. Nasobrahan sa emotion. Pumiyok pare, nasobrahan sa emosyon, nasobrahan sa wine, man. I mean, pare, literal, man. Pilipinas, pare. Tang ina kung anong meron tayo dito, wala sila nun eh. Alam niyo po ba, sa mga nakikinig, tang ina yung Pilipinas, sobrang gandang bansa niya. Saka pre, yung transportation pre, mas mabilis to sa Pilipinas kasi dito. Oo, Pre. alam mo, sobrang okay ng country natin, Ben. Ano yung i-wish natin? Alam- Na sana na-experience ng kababayan. Ang hirap maging makabayan, men. Alam mo ba, pre, ang pinakamasakit sa akin? Makabayan ako eh. Alam mo yung pag pinapanood mo si Gregorio Del Pilar, Marcelo H. Del Pilar, pare. Tangina yung nakikita mo nung, sino makabayan dito? Tatampalin nila, pare, yung mga bagay-bagay. Men, tangina, ganun ka rin kasi mahal mo saan ka nang galing. Yes, we are all resident in this country now. Tama ba ako, bro? We are on that pathway. And hindi po ibig sabihin nun is nakalimutan namin kung saan kami nang galing. Alam nyo anong masakit doon, bro? Is hindi natin mapigilan magkumpara kung nasan kami ngayon, which is kayang ibigay ng bansa natin. Gets mo ako, bro? Kayang ibigay ng bansa natin. Ano man yung mawiwish ninyo na sana, ganito yung meron kami sa Pilipinas para mas maging mabuti sa kanila. Ikaw ba, pare? Yung culture of having a safety first. Safety first in anything and everything you do. No? Na bago ka lumabas ng bahay, check your car, check your map, check your everything, check your route. Para malaman mo kung gaano magiging kaligtas yung magiging ruta mo, magiging drive mo. So, I think sa Pilipinas kasi dahil yun nga yung parang komportable tayo sa Complacent. We're too complacent. sa We're mga too bagay-bagay. complacent. Wala na eh na yun yung major factor kung bakit nawawala yung safety eh. Dahil complacent ka na sa mga bagay-bagay. And having a presence of mind, I think dito dahil siguro nabanggit nga natin sa mga previous episodes na parang less stress in general. So meron kang presence of mind in doing things. Yes. So yun din yung marahil lacking na rin sa Pilipinas dahil ang daming mong iniisip, daming ganap, ang daming stress. And all these things contributed to the factor kung ano yung magiging mood mo in driving. So, yeah, having a simple Always life, be patient, no? Always be ganun, patient, courteous, eh. kind. Just be kind at all times if you Be can. kind, I love that. Yeah. Okay, ikaw ba, te? Sa akin siguro, alam ko... Ikaw ba, taba? Sobrang hirap isipin, pero sa akin, discipline sana. Kahit man lang yung simple things na kuwari, kung 3 lanes lang yan, huwag natin gawing 6. Alam mo yun? Yung Wala mga nang lane eh. ganon. Nasa gitna ng linya. Diba? Tapos kung kunwaring, kung magkakaroon tayo ng galit or road rage, huwag muna tayo mag-start ng physical, alam mo yun, usapan muna. Pag-usapan nyo muna. Kung tatabi kayo. Wag, alam mo yun, pag-usapan nyo muna na parang, uy, tol, nakat mo ko doon. Tapos parang pwede mo sabihin sa isang tao na, hindi kasi hindi kita nakita. Alam mo yun, pwede mo pag-usapan yun eh, para lang sa akin. Kaysa sa anong problema mo? Oo, yung parang, ano yung problema Hindi, ka? ano yung sabi niya? Ano sabi niya? You tell me. You tell me. Oo, So, diba? you tell me, okay. Kasi yun lang naman yung sa akin eh. Minsan communication is the key. Kasi dito sa atin, diba? Like sa New Zealand, kung nagkakaroon tayo ng accident, walang, alam mo yun, hindi nagsisisihan agad eh, diba? Parang ang unang gagawin, anong gagawin natin ngayon dito? Which is kanina, napag-usapan natin, ganito lang kabilis dito. Give your details, let the insurance work for it. Yes. So, yun lang. I So, feel you. parang, yun lang yung akin, di ba? Kasi, Ba't kayo iyak? hindi ako iyak. Cute lang ng boses ko, char. Hindi naman. Pero parang yung sa akin lang is parang, sana magkaroon tayo ng discipline na ganun. Sa akin ito, men. Siyempre, lagi ako may sasabihin. No? Sige, may Ako ako. ba muna o ikaw? Ikaw muna, last na Tio Marky, last na Tio Sige, Marky. sige. Ikaw muna. Ako muna, sige. Siguro yung siguro meron ako 3 things na sana meron tayo sa Pilipinas from here na. 3 things. First siguro yung sana meron tayong parang bus stop or parang jeepney stop sa Pilipinas na parang yung hindi lang pwede basta-basta mag-drop. Which is very hard yun pero parang sana, kasi yun yung nagkakos ng traffic din eh. Pag sinabi mong para, no? O para. Kahit sa gitna ng daan, para. Para. Totoo yun, di ba? Oo, totoo yun. Tapos siguro next is
Siguro CCTV nga. Yung camera taga CCTV. Para at least kapag sinuway Wish ka, lang, no? ito yung ano. This is the proof that you're done Kumaga wala tayong pag-usapan. Di Mali is ba? mali. Alam mo yun, parang hindi... Wrong is wrong. Wrong is wrong. Sa akin lang na parang, kung kunwaring meron lang tayong mga safety cameras or CCTV sa Pilipinas, hindi na natin kailangan yung MMDA na gumaganon. Oo, ito yun. Di ba? What's the other Yung one? last ko, pre, wolf talaga, pre. Wolf. Yes. Yan talaga yung pre. Hang on. Cheers ako dyan. Cheers. Cheers. Kailangan Wolf nyo talaga. po ng warrant of fitness. Para Again, warrant of fitness is to say that your car is like fit enough. is fit enough to drive into the road. pag ang police nakita na ang warrant fitness mo is sira, Huli ka. 'di ba? Huli ka, hindi lang siya for insurance. Part siya ng compliance. Part siya ng compliance. Yes, for safety talaga 'yun, tol. If you've been to an accident or you've been part of the accident, unfortunately, insurance won't cover it for you. So, yun yung nakikita ko na wala sa Pilipinas. Yun yung wala sa Pilipinas ba? Yung step level kung paano mo magagawa para mapadali yung buhay mo kung magkaroon ka ng issue. Hindi naman kasi hindi naman lahat ng sa Pilipinas may insurance kasi. Oo. Pero tangina laking question nun. Tangina, you love your car, tangina yan, tas wala kang insurance. Siguro mafi-filter yung mga yung mga sasakyan sa road. Kumbaga mas kukunti yung mga Yung mga hindi regulated. yung mga hindi para regulated. which is Pag may magiging warrant of safety fitness. problem. Pag may warrant of Yes. fitness, okay. Okay, cool. My take to this, man, is this. Nakalimutan ko, tangko. Tama ako. Walang kato, pre. Alam mo, masaklap nung, kinat ko siya. Tapos mali ka. Tangina, grabe naman yung mali. Nakalimutan ko lang yung sasabihin ko. Kasi ikaw na dapat kanina, Pinuna ko pa. Alam mo, hindi yung ganun kadali mag-podcast. Di ba? Alam mo yun? Lalo na pag may alak na kasama. Dapat may notes ka dapat eh. Dapat sinulat ko na, tinad ko na dito. Lalo na dapat meron tayong mga pen and paper dito. I think I'm Kaya. Hindi ko pa rin maalala. Putang ina ninyo, lakas ng tama ako pa. Madami na Ito may sasabihin ako sa inyo. Alam niyo ho, ang hirap mag-podcast ng nakainom, no? Oo, pero masaya. Kasi nagiging unfiltered tayo. Hindi nila alam to, pare. Alam mo yung magkakat kami. Pag nagkakat ho kami, umiinom kami. Kahit nga nagpa-podcast tayo, umiinom tayo. Naalala ko na. Oh, ikaw. I think yung masasabi ko to the Philippines itself and sa Filipino, bro, sa mga Filipino back home. Natutunan ko to, bro, sa health and safety industry dito sa New Zealand. So, before I started my own shit, meron ako na ina-attendan ng mga health and safety kasi certified ka dyan, bro, pag umattend ka sa mga health and safety, babayaran ng company mo, meron kang license regarding that. Ito lang yan, bro. We use Waze in the Philippines and we use Google Map here. Nakalagay doon ang ETA mo is 15 minutes. Alright? Sa pagmamadali mo mag-drive, the only difference that you can do, because bro, yung ETA na travel na meron ka through Google Maps and through Waze is more on the distance. It's not on how fast you can do the travel, pare. So, anong point na mag-drive ka ng mabilis tapos ang masisave mo lang 2 minutes? That 2 minutes, man, that 2 minutes. Katulad, bro, na nangyari, man, sa mga accident na nangyayari sa Pilipinas. Yung 2 minutes na yun, man, that could be someone's life. Yeah. Gets mo, bro? I think we have to learn this. It is what it is. I love this saying, man. I know there's a lot of people who hate this shit, man. But it is what it is. That's my motto. Kung late ka. And you wanna be early, then you should have fucking woken up early that day, bro. Kung alam mo na ganito yung travel mo, it will take you an hour to be in that site para mapunta ka sa trabaho mo, then why the fuck did you wake up at 7 o'clock? I know, bro, it's annoying in a way na kasi kailangan mo mag-adjust. However, bro, this is where you live and this is kung ano yung meron ka. So, rather na mag-rush ka para makasave ng 2 to 3 minutes para lang masabi mong hindi ka late, might as well take your time. Kasi pre, ang kapalit niyang buhay.
Saka at the same time, napaka-compliant ng New Zealand kasi hindi naman uso sa atin sa Pilipinas na, sorry sir, late ako kasi traffic. Diba? Ay, teka lang. Dito kasi sa New Zealand, pag sinabing traffic, matik yan, meron kasing accidents sa unahan. Ito nga yung masaklap nabanggit ko to sa dating podcast natin, tangina, ang sarap maging Pilipino dito Alam mo bakit? Yung excuse natin, pasok pa rin. Ang dami rason. Ang dami na. Lahat ng rason mo, sabihin mo, traffic po kasi. Tangina ko sa Pilipinas mo sabihin yan, hindi sana gumising ka ng maaga. Traffic, diba? Pero hindi sana, alam mo naman pala magta-traffic, ginawa mo to. Tangina samantalang dito, okay, understandable. Pero kasi pag sinabi dito na parang nagkaroon ng traffic, matik yan may aksidente sa unahan. Which is hindi mo nakasalanan. Pero ito men. Ito yung isang part na nakita ng mother-in-law. Mother-in-law ko si mami ba na isang beses bro, ito mahirap sa bansang to. Everything is regulated. Everything is good. Let's be honest about this, man. However, everything is connected with motorways. So you have state highway this, state highway that. Para maapunta ka, kailangan mo dumaan dito. Ito problema dito, bro. Sa pagiging organized din ng bansang to. Isang blockade sa isang motorway, affected lahat. Totoo yun. Totoo yun. Kapag nagkaroon ng ganung mga blockade, meron talagang space para di ba? Para maagalaw ka, no? Pero sa Pilipinas, tubukan mo naman gawin sa EDSA. Kung anong oras Pero in fairness naman sa Pilipinas, bihira ako makarinig ng aksidente sa may EDSA. Anyway. Napaisip ka, di ba? Good. Dami natin na pag-usapan. Good luck sa ito rin yung isa sa part ng hirap mag-podcast, no? Kasi nga kapag pag-uusapan mo yung recent events, for fuck's sake, man, everybody have their own opinion and they're entitled to their opinion, man. Pero hindi, kasi maganda rin naman kasi tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Ngayon, syempre, again, wala ho kami sa Pilipinas. Ano ho kami? Kumbaga, sa mga nakikinig sa atin, may mga nag-bash na nga ho eh. May nag-bash, wala ho kaming kwenta eh. Ano sabi? Baglagan? Sabi niya? Baglagan daw. Tangina eh. Hindi naman, ang hirap po sa amin, Romilly. Pero at the same time, we have one thing in common. We're all Filipinos. And at the same time, we have families in there that we can be still have our affected. families over there, so we still care. So ngayon, pre, ang tanong ko, men. Tanong ko. Ano sa tingin ninyo, men, yung pwedeng magawa? Wish nyo na pwedeng magawa. At the same time, men, na pwedeng mag-educate sa Filipinos, men. Lalo na upcoming yung election. Upcoming yung election natin, men. Para mas mabago yung sistema. Kasi, men, we're not stupid. Filipinos are not stupid. We're fucking smart, to be very honest. Ano man yung pwede natin magawa para mabago yung gantong mga insidenteng nangyayari? Ikaw, simuran ko sa'yo. Simuran. Parang ano? Simuran, man. Okay, cheers! Cheers! Napadami na, tagal kasi. Okay, go. Tito Clement, para simulan ko sa'yo. Tangina. Yun. Well, obviously sa akin, ang biggest wish ko for Philippines is yung magkaroon ng tamang infrastructure. Infrastructure sa road, infrastructure sa pedestrian, infrastructure sa traffic rules. Wherein ano yun, na hindi kinukurakot? Hindi kinukurakot, no? Maayos na bollards. Perfect. Maayos na zebra crossing and everything in general about infrastructure. Kasi I think pag pinag-usapan yung traits, meron naman good traits talaga mga Pinoy. Pero kung unavailable yung tamang infrastructure that will keep people safe or at least prevent mga ganong klaseng incidents or accidents, may iwasan. I don't think it's unavailable eh. It's just that we're not providing it. Or kumbaga may provision pero substandard or hindi nag-comply sa tamang code o sa standard. Everything is compromise. Bawas lang ng kickback, no? Tangina sobra-sobra naman na yung nakukuha ninyo. Bawasan nyo naman, di ba, no? Yung ba yun? Oo, yun talaga. Bawasan nyo lang. Example lang ng bollards eh. Siguro kung tama na yung pagkaka-install nun, tamang code lang yung finalo noon, nag-go through ng tamang inspection. That shit won't happen. Hindi talaga dapat nangyari yun. Hindi na. So, yun sana. Kung ano meron sa Singapore, meron dito sa New Zealand,
magandang infrastructure o maayos na infrastructure. Not necessarily maganda eh. Maayos lang, no? Standard lang. Standard lang. Totoo. O ikaw? Sa akin siguro... Ano masasabi mo pa? Kanina pa ito maraming sa masasabi mo? Okay, sige, tirahin mo. Sa akin siguro magdi-deep in lang ako ng konti kay men. Pero sana maging priority ng Pilipinas ang safety. Diba? Speaking of bollards and all that stuff. Pero sana ang mga Pilipino marunong din sanang, alam mo yun, alamin kung ano yung safety eh. In a way na parang kung tingin mong hindi ka makikita, huwag kang sisingit, yung mga ganun ba. Tapos at the same time, kung kunwaring alam mong may mali, pag-usapan nyo na lang muna, huwag nyo na munang mag-road rage. Tapos, wait lang. May naisip ako kanina pero cut to to. May naisip ako kanina. Walang kato. Walang kato. Humingi ng kato. Pare-parehas mo kami kasi dito. Tangina, sabihin mo anong gusto mong sabihin. Sige nga. Puta yun. Wala na sa utak ko. Hayop na yan. So, balikan ka namin. Oo, balikan ko. Ikaw, Jill. Ikaw naman. Wala mo Ikaw naman. Tanginan to, cut daw. Sige, pag-isip ako ba nagsasalita si... Sa akin naman attitude ng mga Pilipino sa atin. So siguro aside sa discipline, yun yung yung bigayan ba? Bigayan. Yung bigayan. Kahit hindi Pasko, sorry. So bigayan and at the same time, ano pa ba? Nakalimutan. Balikan ka rin namin! Ikaw na! Alam mo magpapalika tayo, ayop ka. Sorry po. Hindi po ganun kadali mag-podcast pag duminom. Putang ina, no? Kaya hindi ako masyado eh. Paayos na yung delivery. Puta, ang matino lang si Clement eh. Putang ina. Ikaw naman. Gano'n. Tayo hindi ka pa tapos eh. Wala ka rin. Meron ako. What? Meron ako. Okay, sige. Andito buhay na ako. Ito, men. Usapan lasing, pare. Nakainom na rin ako, men. Don't blame the government. This me, bro. Kung babalikan natin lahat through history and everything, man, we will learn a lot more kung anong meron sa Pilipinas, pare. Ito, pananaw ko to, men. Ang hirap kasi, bro, na ang culture natin is to look for someone who's responsible for it. It's not just in the Philippines, even here in New Zealand. We fucking blame the council for everything that they do as well. Kasi, man, we're paying tax. And tangina kung yung binabayaran na tax ng Pilipino sa Pilipinas kumpara sa tax na binabayaran natin dito just to be here, man. Tangina, maliit yung binabayaran ninyo kumpara sa binabayaran namin dito. Pero, ito lang yan, bro. Politics is fucking it's ridiculous, man. Ang hiling ko na lang, kasi hindi mo na maiiwasan ng kurakot, pare. Ang kurakot is always gonna be there. Huwag na lang garapal. Nagigets mo ako, man. Nagigets nyo ba ako, pare? Huwag na lang tayong garapal. Let's just at least give the best. Tangina kung 3 million ho yung project. Kayo ho yung nangangalaga sa proyekto na yun. Tangina kung 100,000 man ho yung iuwi ninyo. Okay na yun kaysa sa 1 million. Let's give it back to the Philippines. To the Filipino people. I mean, I'm not bro 100% na umaagree na suportahan nyo yung nangungurakot. Pero bro, paano mo babaguhin yung sistema kung yung sistema yung problema? Yun nga, parang sila kasi ginagawa yun. So parang... Alam mo yun, ang akin lang, let's not be greedy about it. Kasi putang ina, imagine niyo pinaupo kayo dyan para pagsilbihan yung mamamayan ng Pilipinas. Di ba? Tangina tapos ang gagawin ninyo, ginagarapan ninyo yung mamamayan ng Pilipinas. Ibalik nyo na lang sa kanila. Tangina, it's their hard work money. It's their tax. Yun lang yung akin, bro. Unpopular opinion nga ako eh. Tio Marky. Okay, Ben. May sasabihin ako. Biko Soto, babalik ako ng Pasig. Baka naman, pwede ako maging konselo. Hindi, pero seryoso, man. Like, ang laking example ni Biko, bro eh. Ang laking example ni Biko. And not just Biko Soto, man. There's a lot of politician right now na naiintindihan yun. I love how people like, even na hindi tiga Pasig, parang sinasabi nila na parang,
kahit di ako tiga-Pasig, kung tatakbo yan sa amin, iboboto namin siya. Kasi, sana all talaga siya. Like, alam mo yun, nakakatawa kasi yung, yung party, sinasabi na, ito yung more on sa social media site siya. Pero, hindi, sinasabi niya talaga sa lahat na, ito yung project, tapos ito yung budget. Yes. Pinapaliwanag sa inyo. Ito ba? Meron ba akong sasabihin sa inyo, men? Ito yung pinakamasarap na gusto kong sabihin ngayon. Tio Margie to, men. Tio Margie. Ganda, pare. The boomer generation, men, they're all one by one nawawala na dito. And then we have Gen X. We are all millennials. Are you millennials? Millennials tayo, bro. 30 plus tayo lahat. Millennials tayo, men. I read this part where the millennials are the people who should be running the country. You know why? We understand technology, and we understand the future, and we understand the tradition. Yung tradition, bro. So, ito sa akin, men. Tangina. Kung ngayon, hanggang ngayon, tanga ka pa rin. After ng lahat ng ibinibigay ng social media, ng capacity para matutunan mo kung ano yung dapat mo matutunan kung saan napupunta yung tax money mo, bro, is may problema ka na. Ikaw na yun, bro. Ang pagbabago, eto na yung opportunity ng henerasyon natin, men. This is our generation right now. Ako, bro, naniniwala ako doon. I trust so much pagdating, bro, sa part ng millennial generation. Kasi, men, tangina yung Gen X, bro. Different sila eh. They're smart. This is the time. Sila yung gumawa ng internet. Sila yan. Pero tayo yung millennial, bro. Tayo yung time na kaya natin i-apply sa buhay natin yung tradition, kultura, at yung pagbabago. So ngayon, kung ikaw yung nakikinig dito, para isa lang yung hiling ko, tangina, mag-isip ka rin para sa bansa mo. At wag mong isipin yung para lang sa sarili mo. Isipin mo yung ikabubuti ng lahat. Kasi pwedeng hindi mo ikabubuti yan eh. Dahil may sarili kang personal na interest eh. Pero ikabubuti ng buong bansa. And in the future, ikabubuti mo rin. Gets nyo ako, pare? No. Of course. Lakas na naamats ko. Cheers! So, pwede ba makabalik doon sa mga... Meron na ako naisip na balik ulit. Naalala nyo na ba yung sasabihin? Naalala ko na. Oo, naalala ko. Okay, fine. Tanginan to mga to, Clemen eh, no? Meron na. Lang yung matino. Kami lang yung matino. Putang inang yan. Sa akin lang, i-ed mo na ito pabalik ka. So, akin sa Wala safety. Walang cut! Hindi, wala cut. So, sa akin, sa safety, siguro like, even, isa sa mga gustong-gusto ko dito, na sana ma-appreciate ng Pilipinas, kasi ang dami kong nakilala na na-aksidente, is pedestrian lane. Learn to fucking respect pedestrian lane. Na pag may tatawid na tao, huminto ka. Kasi walang laban ang tao sa sasakyan. Totoo yan. 'Di ba? Yun yung isa eh. Kasi hindi sa meron na tayong nakilala na tao na nasagasaan habang nasa pedestrian lane. So sana i-respect natin, 'di ba? Ano ba naman yung konting hinto lang habang may tumatawid, 'di ba? Second ko is give way. Alam mo 'yon, kung meron nang sumisingit sa ano ba naman isa sa sasakyan tapos pumunta ka? 'Di ba? Kasi dito sa New Zealand is one car pasok ka, one car, pasok ka. 'Di ba? Ano ba naman 'yun? Na kaysa naman sa lahat sumisingit, kaya nababad trip yung ibang nasa likod eh. Anyway, so ikaw naman. Alam mo na. 3. Love it. Akala ko isa lang. Direct tangina, naging 3. Tangina. Napag-isip ako eh. Ang tagal mo kasi nagsalita. Hindi ka pinakinig. Salanan ko. Okay, direct. Bigay. Puta. Sige, yung first is yung parang pagiging selfless. Yun talaga yun. Yung para bang wag mo isipin yung sarili mo, isipin mo rin yung ibang tao. True. Yung second naman is yung honesty. Kapag mali ka, wag mo nang ipaglaban yun. Doon kasi nagkakaroon ng ng Hindi dahil sa mas away. mayaman ka, Oo. okay ka. And Oo, doesn't kapag mean mali you ka, speak English, correct ka. correct ka. Okay, Oo, man. yun. Yung last is yung kapag alam mo na nakainom ka, huwag kang mag-drive. Yeah. Kapag alam mo na Don't drink and naantok ka, drive. wag mong i-force yourself mo na mag-drive. Di ba dito sa New Zealand, meron Perfect. Yan, gusto ko yan. Alam mo, Gusto ko yan. like, sa akin as our occupational health nurse, isa sa mga check namin sa mga drivers
is yung daytime sleepiness mo. Kasi kailangan namin i-check yun para malaman namin kung aantukin ka habang tulog. Habang nagdadrive. Pero gets ko dito si Jill. Alam mo bro, ang isa sa pinaka-weak points ng bansa natin sa Pilipinas. Alam mo ano, man? Drink driving. That shit shouldn't be tolerated. I've been to that part. Like drink driving, even in New Zealand. You know why? Because I adapted my culture in the Philippines, pare. Na okay lang siya. However, man, when you come to the point na putang ina ka, rather than na mapafine ka, may mapapatay kang tao dahil lang sa actions mo, think about it, man. Totoo. We're all adults. We're all adults. Maintindihan mo yan, bro, like sa teenager. Pero putang ina, man, number one na sanang ituturo natin sa mga anak natin and sa next generation is you don't drink and drive at the same time. And if you're from New Zealand na nakikinig sa atin, it's like you see the commercials. Ano siya, medyo heart-tugging. 'Di ba? Yung mga don't drink and drive nila. Ang cute. Hindi naman cute, pero maganda siyang ang cute, may namatay, tangina ka. Hindi naman sa... Para ba nakakonsensya? Oo, nakakonsensya. Mabubuhayan ka, matatauwang ka. Sa Pilipinas? Kasi most likely, bro, and let's be honest about this, the main issue, eto hindi ko alam kung nasan yung camera ko dito. Ito. Ito. Nawala na Alam nyo anong problema ninyo? And I've been there. Alam mo anong problema ninyo? You drink and you drive. And then rules doesn't apply to you. Yes, because you feel like you're okay. You're okay. You can go home. You can do this. You're exempted with the rules. Pero putang ina nyo, alam nyo ba yung ginagawa ninyo? You're putting everybody at risk. Yeah. Oh, by the way, next year NCTA is issuing a new rules. Ano? Zero limit alcohol for I love it. learners and restricted license. Ikaw ba napasimuno yan? Hindi naman. Zero limit? Zero limit. Kasi ngayon by Hindi, age. pero mga full na kayo eh. Okay. Ngayon kasi by age, di ba? Pag restricted ka pero 21 years and over, meron ka certain MJ na But pwede. they need Which to is have like 20. a subway. Next year pa yan? Next year. Okay lang yan kasi magdadrive tayo, nakain mo. Cut yan. Itong dalawang to magkapit bahay, gago magbabiyahe pa tayo. Ako, tayo na. Bakit lang ako? Engineer, tanginang yan. Ako yung magdadrive. Ano, Hindi, okay pa ba ako? Pero hindi, yun lang naman. Kaya nga sabi ko, safety is priority. Like, sa lahat ng pinag-usapan natin, para sa akin lang. Safety kasi ng tao eh. Hindi lang sa'yo, pati sa ibang tao, na pwede mo madiskrasya dahil lang sa hindi ka safe na. Okay. We got it. Anyway, magko-closing remarks na ako. Yes. Yan. First of all, cheers muna. Oh, wait lang. Magtap up muna tayo. Tap up daw. Para cute. Para cute sa aesthetic. Sa mga nakikinig po sa amin, no, kung napansin nyo talagang usapan na siguro, na mga usapan nung nakainom talaga to. No? Pero ang cute in a way kasi na parang habang nalalasing tayo, nagkakaroon tayo ng mas magandang idea. So again, cheers! Cheers! Everyone, kahit yung camera medyo nakalpat tayo ngayon. No! Si Direk na cautious boss. no? Huwag kang galala, boss. Kilala ka namin. Anyway, I'll do my closing remarks. Guys, again, mayabang ho kami. Unang-una may pulutan. Uy, paubos na. Di ka nakatikim. Queso with toothpick. O, akin na. Hayop na yan. May audio system mo kami. Cheers. Sa'yo yan, akin to. Meron po kaming background Sa'yo to. with wood panel. Sa'yo. Yan, tangina. Tasing ka na rin. Hindi, sa'yo naman talaga yung kinuha mo yung topic ko Okay, eh. sige. We have our background with our panel po. Shout out kay ano? Sino nag-ano? Ano ba shoutout natin? Teka lang. Shoutout ako dito, bro. Shoutout ako sa mga Pilipino in New Zealand na nakikinig sa amin. And at the same time, shout out sa mga Filipinos na nasa Pinas na nakikinig din sa amin. Alam po namin na everybody wanna escape the Philippines as well. And here we are sharing our experiences. Pero we're just being honest to ourselves. No? Tama ba ako? Nakainom ho kami as usual. At ito po uli ang inyong tangina sabay nag-closing remark. Yung mga mukha ho nila parang putang ina mo gagawin. Akala ko pa sasabihin ka pa eh. Pinatay ko yun. Ito, pare. Masaya ho kami na ginagawa namin. Tama ba?
na-delay man ho kami sa upload ngayon, pero masaya ho kami para sa Tatay Jill namin ngayon. Tito And at Ben. the same time, dahil probably tapos na yung Mother's Day. Tapos na yung Mother's Day. Thank you for all the mothers out there. And at the same time, for all your partners for being a mother. Happy Mother's Day sa lahat. But, yet again, marami ho sana tayong, hindi ko sa camera. Dalawa eh. But yet again, gusto ho namin magpasalamat. Ayun, nakatingin ako. Direct nakatingin ako. Direct nakatingin. Gusto mo mag-Uber? Sabi niya. Si Clement, sasakay pa sa akin yan. Hindi, mag-Uber na daw sa pauwi. Okay, good. Closing. Yan again, maraming salamat po sa pakikinig sa aming podcast. Again, this is Tanginang yan ang puta. Tanginang yan. Wala na ako ano. Akala mo na kasi. Tanga ka eh. Tanggan mo ka agad eh. Narinig mo sabi niya, tanga ka eh. Kailangan natin mag-closing pray. Okay, sige. Ate ako eh. Again, sana po nag-enjoy kayo sa aming usapan. Yung usapan ho namin, pilit natin i-relate sa one. Yes. And Kasi, we'll try our best na Tangina para... mo, nagsasalita ako eh. Hindi, mag-closing eh. Hindi, ibig sabihin ko na parang we'll try our best na i-relate sa nangyayari hayop yun. kay. Walang cut na pre ha. Okay, labo. Magkakata for sure. Tagal eh. Labo ang puta. Again, gusto ko namin magpasalamat sa mga nakikinig sa amin. Don't forget to like and subscribe. Don't forget to like and subscribe. Sana po na-enjoy ninyo yung usapan namin. Ito po again ang Pangalan naman muna. Pangalan mo na lang. May papakilala ba? Okay, again. Pangalan again. Ganun pa kayo. Cheers! Pangalan mo na, di ba? Pakilala muna. Ganun. Again, ito po kami ang Walang Pangalan Podcast at napakasarap po nitong gawin ngayon dahil nandito ang inyong tito Man. Karen. Jill. Tangin na. ang inyong Tio Marky at balikan po sa Walang Pangalan Podcast based sa New Zealand at Ano? Cheers! Tangina to. Alam ko sa tapusin na to. Umiyo ka na naman. Utang lang yan. Alam mo, ano masakalap nito? Ang daming cut ni